Ha 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 ha. Ha 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 ha. Miss, kahit bulag ka, maganda pa rin ang katawan mo. Hayop ka! Babayaran ko ang 50,000 piso. Bitawan mo ang kapatid ko. Wala na ba talagang batas dito? Zhangli, mula noong ipinanganak ka, nakatadhana ka ng mamulot ng basura. Isang bulag at isang inutil, ang dalawang walang kwenta niyong buhay, hindi aabot sa 50,000 piso. Ito ang kapalaran niyo, tanggapin mo na lang. Dito sa King City, ako, si Kuya Hai, ang batas. Ako muna ang uuna kay Kuya Hai. Bitawan mo ako. Lalaban ako sa'yo. Bitawan mo siya. Umalis ka riyan. Papatayin kita. Binabati kita sa pagpasok sa mundo ng sistema. Talunin si Master Dao at makakakuha ka ng gantimpala at makabalik sa totoong mundo. Gisingin ang kamay ng Diyos. Kay ng Diyos? Binabati kita sa matagumpay na pagpasa sa pagsubok. Ang kamay ng Diyos, maaaring mag-upgrade ng ordinaryong bagay sa mahiwagang bagay. Mag-upgrade sa pamalo sa aso na lubos na magpapataas ng lakas ng buhay ng may hawak. Kaya pala ang kamay ng Diyos ay parang cheat code. Nangangahas ka talagang sirain ang magandang plano ko. Ngayon mismo, ipapadala na kita sa langit. Hoy, ha? Huy. Totoo lahat ng nangyari kanina. Boss, patawad. Boss, buhay ko po. Ako po ay bulag na di nakakita sa mahalagang tao. Patawarin mo na po ang buhay ng asong ito. Sabihin mo sa kuya mo, si Shiyahai, ako ang puntiryahin niya. Kapag naglakas loob ka pang galawin muli ang pamilya ko, kukunin ko ang buhay mo. Opo. Umalis ka. Kuya, grabe, namatay ako sa takot. Shaolan, huwag kang mag-alala. Wala nang makakapang-api sa atin simula ngayon. Zhangli, lumabas ka. Utang na loob. Bakit nandito na naman siya? Inay, bakit kailangan mo pa akong isama? Hindi ba't binulag ko lang ang mga mata ni Zhang Shenmelan? Kasalanan niya iyon. Anong pakialam ko? Sige, kapag pinirmahan na ng 2 pulubing iyon ang kasunduan, ayos na. Ngunit ang pamilya Qiao ay lubos na mapagmataas. Hindi natin pwedeng hayaang makaapekto ang isyung ito sa pag-iisang dibdib ng ating 2 pamilya. Sino ang tinatawag mong pulubi? Hindi pa nga ako nagagalit, pero sumisigaw ka na agad. Sinasadya mong manakit na nagdulot ng pagkabulag ng kapatid ko at ikaw pa itong humihingi sa akin? Aba, tigilan mo na nga yan. Ikaw at ang kapatid mong iyon, wala naman kayong ugnayan sa dugo. Mga bastardong ampon lang kayo sa ampunan. Sa umaga ang tawagan nyo ay kapatid, baka kung ano na ang ginagawa nyo sa dilim ng gabi. Kapag ininsulto mo pa ang kapatid ko, mag-ingat ka at baka hindi na ako maging magalang sa iyo. Inay, tingnan mo siya. Ang galing umarte. Hindi ba't pera lang ang gusto mo? Heto, kunin mo. Ituturing ko na lang na ipinapakain ko ito sa aso. Umalis ka na diyan. Kung hindi, hindi na ako magiging magalang sa iyo. Sige na, gawin mo. Hindi ba't hindi ka magiging magalang? Kung may lakas ka ng loob, saktan mo ako. Dito mo ako saktan. Gagawa mo ba? Ha? Pero ikaw ang nagmakaawa sa akin. Pero sa totoo lang, ang sarap hawakan ng mukha mo ah. Ma, naglakas loob siyang saktan ako. Sino ka ba? Naglakas loob kang saktan ang mahal kong anak. Ang damit na suot ng anak ko, kayang bilhin ng walang kwentang buhay mo. Alam mo ba yon? Hayop ka. Hindi lang mata ng kapatid mo ang bubulagin ko, pipilayin ko rin ang 2 kamay mo, at ang nanay mo na malapit ng mamatay, agad kitang papupuntahin sa impyerno. Parang gusto nyo na talagang mamatay. Ang mga langgam na tulad ninyo, na nasa laylayan, dapat talaga na mamatay na agad at magkaroon ng kapayapaan. Tingnan lang natin, sino sa ating dalawa ang mauunang mamatay at matahimik? Gusto mo pa bang makipag-ayos? Papatay ang isang pulubi. Papatay ang isang pulubi. Hoy, Ikaw si Zhangli, di ba? Kailangan mo ng bayaran sa ospital. Kung hindi, ililipat ang nanay mo palabas ng kwarto. ano? Shaolan, pupuntahan ko muna ang hipag mo. Nasa kanya kasi ang pera. Kailangan kong bayaran ng medical bill ni nanay. Boss Zhao, mas malakas ka pa sa nobyo kong si Zhangli. Mas kaya ko pang lumakas? Gusto mo bang subukan? Bastos.
Anong ginagawa ninyo? Zhangli, bakit ka pumasok sa bahay ko nang walang permiso? Hindi ba dapat magpaliwanag ka sa akin? Nakita mo na ang lahat? Anong paliwanag pa ang gusto mo? Gusto mo pa akong sumpain? Ikaw, Hindi pa nga kita sinisisi sa pag-istorbo sa saya ni Young Master Zhao. Young Master Zhao. Paumanhin. Hintayin mo lang akong paalisin ang basurero na to at sasamahan kitang mabuti muli. Sige. Kinching? Wala ka talagang kahihiyan. Ano ba ang kahihiyan? Ang sumama sa iyo at magdusa sa hirap ba ang kahihiyan? Ang manatili sa piling ng iyong inang malapit ng mamatay? At sa kapatid mong bulag? Iyon ba ang kahihiyan? Sobrang makasarili mo naman. Ang mga mahihirap ay nararapat magkaroon ng pag-unawa sa kanilang kalagayan. Ang isang tulad niya, karapat dapat mo bang makasama? Mga walang hiya kayong dalawa. Pinagmamalaki nyo pa itong kahiyahiyang bagay at pinaganda ang inyong salita. Tapos na tayo, ibigay mo sa akin ang pera na nasa iyo. Pagsisisihan mo ito, pagkatapos ng araw na ito, Akala niya nasa nobela siya. Sinasabi niya sa atin ngayon na ang gulong ay umiikot. May pagbabago, iyong kasabihan na huwag hamakin ang mahirap. Matagal ko nang naubos ang pera. Iyong kakarampot na halaga ng pera? Hindi pa sapat iyan para sa isang afternoon tea namin ng mga kaibigan ko. iyan ang pera para sa buhay ng nanay ko. Ate, bakit hindi nakasara ang pinto? Young Master Zhao, ito si Bukang. Ang pinsan ko, siya ang pinuno ng mga tauhan ni Kuya Hai at maraming buhay na ang nadikit sa kanyang kamay. Aray, kuya, maawa ka. Anong gusto mo? Sige, suntukin mo siya. Hindi ko inasahan na magkikita ulit tayo. Ang ganda ng pagkakataon, ano? Isang hamak na basagulero at isang pares ng makasalanan. Ang dami talagang matatalinong tao sa inyo. Ngayon din, kunin mo agad ang pera. Kundi, wala sa inyo ang makakalabas sa pintong ito. Huwag kang mangarap, hindi ako magbibigay sa iyo ng pera, wala akong pera. Huwag kang magsayang ng salita. Bilisan mo. Bigyan mo ng pera si Kuya Lee. Dahil sa ibang tao, sasaktan mo ako? Tinalikuran mo ako, ganoon ba? Bilisan mo. Dali, umalis ka na. Pumunta ka. Kuya Lee, ito na po ang pera. Imulat ninyo ang inyong mata at tingnan ng mabuti. Tingnan ninyo ako, si Zhangli, kung paano ko kayong lawang makasalanan tatapakan sa huli. Kuya Lee, dahan-dahan po. Ngayon, tinutulungan mo na ang ibang tao na saktan ng ate mo? Tinalikuran mo ako? Ganyan ang gagawin mo sa akin? Hay nako, huwag ka nang umiyak. Kung hindi ko ginawa iyon kanina, lahat tayo ay malalagot. Talaga? Ganun ba talaga kalakas ang pulubing iyan? Nakita ko mismo kahapon, sa isang hampas lang niya, isa sa mga kaibigan ko ang kanyang sinira. Nakahiga pa rin siya sa ospital ngayon. Pumunta ako rito ngayon para humiram sa iyo ng pambayad sa ospital. Sinira niya ang kaibigan mo? Hindi ba siya papansinin ni Kuya Hai? Hindi pababayaan ni Kuya Hai. Tingnan ang kanyang kilos, pupunta siya sa ospital, hindi ba? Maghintay ka lang. Ngayong gabi, magiging bangkay na siya. Ang taong ito ay ganito na lang matapos ko siyang mabangga. Tingnan mo nga para sa akin. Mabuti na lang meron akong tubig, kamay ng Diyos. Maaari itong i-upgrade sa banal na tubig. Ang banal na tubig ay makakatulong sa tao na mabawasan ang sakit at may bisa itong magpahaba ng buhay. Isang lagok na lang ang natitira, paumanhin. Tingnan nyo, mga tao, binanggana niya ako, tapos gusto pa niya akong bastusin. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Aray! Nanakit siya, nanakit. Hindi lang siya bumangga, nanakit pa siya. Anong pinagsasabi mo? Binanggana ang tao, tapos gusto pang magnakaw at manakit. Wala na ba tayong batas? Dahil lang sa ibinunyag kita, kaya mo ako sinisiraan. Nakita ko mismo na binangga mo ang tao. Huwag kang magkaila. Halik kayo at tingnan nyo, mga tao. Hindi lang siya nagkaila. Nanakit pa siya. Tulungan nyo akong makaganti, please. Tingnan mo ang suot niya, kitang-kita na hindi siya galing sa disenteng pamilya, wala siyang moralidad. Hindi ko alam kung tanga kayo o masama. Ilang salita lang niyang walang pinagbabatayan. Naniwala na kayo? Hoy, buwisit na bata. Nakita namin mismo na nanakit ka. Dalahin na ang batang yan sa presinto. Teka lang, Ayos lang po ba kayo? hindi siya ang nakabangga sa akin. Siya ang nakabangga sa akin. Ako nga ang nakabangga. Anong magagawa ninyo sa akin? Bakit ka nagsisinungaling? Dahil sa iyo? Napagbintangan ko ang walang kasalanan. Ang tanga mo kasi. Ako pa ang sinisisi mo? Pati ikaw. Kayong dalawa ay parehong tanga. Kaya tama lang na maloko kayo. Hudas ka. Sige, luminaw na ang katotohanan. Wala ka nang maipapaliwanag pa. Ikaw ay nagbintang pa. Inakala mong makakatakas ka? Kahit hindi ako tumakas, ano pa rin ang magagawa mo sa akin? Alam mo ba kung sino ang tiyuhin ko? Kapag sinabi ko, matatakot ka. Wala akong pakialam kung sino man ang tiyuhin mo. Ano bang uri ng bagay siya, ha? Ang tiyuhin ko ay hindi basta-bastang bagay. Ang tiyuhin ko ay isang malaking bagay. Sige, sige. Pinaglaruan mo ba ako, ha? Umanda ka. Tapos ka na. Ang tiyuhin ko ay si Shahai. Si Kuya Shahai.
Si Kuya Hai. Kamag-anak ni Shahay. Magsitakas na tayo, dali. Mga walang alam sa buhay, di ba ang yabang mo kanina? Halika, tingnan natin kung gaano kakalakas. Tao pala siya ni Xiaohai? Kaya pala ganoon umasta, parang aso. Pasensya na. Ako si Zhangli, at may galit ako kay Xiaohai. Hihintayin ko na lang na hanapin ako ng tiyuhin mo. Wala ka talagang silbi. Teka, sandali lang. Nurse, nasaan ang nanay ko? Ang nanay mo ang nakahiga dyan kanina, pero dahil hindi mo nabayaran ang bayarin, inilipat siya sa hagdanan. Ano? Hindi ba sinabi ninyo na kung bayaran ko ang pera? Ngayon ayos na? Bukod pa rito, wala ba kayong pinakapangunahing profesional na etika bilang mga kawani ng medikal? Wala akong alam tungkol dyan. Ang alam ko lang, hindi mo pa nababayaran ang bayad sa gamot. At hindi mo ba alam na bawal ang maingay sa ospital? Tingnan lang natin kung hindi ko tatawagin ang gwardya. Bakit napakaingay? Pasensya na sa abala, may nanggugulo kasi. Pero malapit na itong mareresolba. Ang babastos talaga. Sige, tawagin mo na ang gwardya para paalisin iyan. Huwag kang mag-alala. Tatawagin ko agad ang gwardya. Komportable po ba kayo sa kwartong ito, Ginoo? Kung hindi, papalitan ko po ng bago. Hindi ba't napakahigpit ng inyong ospital? Sa mga silid ng pasyente, maaari pa rin bang magpalit ng kwarto? Pero, kung gusto ninyong magpalit, sisiguraduhin kong maasikaso ko iyan. Madali lang. Paalisin ko na lang muna ang ilang pasyente para magkaroon kayo ng puwang. Napakahusay mo. Binibini. Napaka-agresibo mo ah. Ikaw ang nagpaalis sa aking ina at nagpapapasok sa lalaking ito. Tama? Kung oo, ano ngayon? Siya si Boss Lei, isa sa 10 pinakamayamang tao sa Qing City. Ang pagpapaalis sa nanay mo para bigyan siya ng puwang ay isang karangalan talaga para sa pamilya ninyo. Ang pinakapangunahing profesional na etika, wala nang halaga sa harap ng pera? Tama na. Tama na. Huwag mo akong abalahin sa pagpapahinga. Umalis ka na. Kung hindi ka nasisiyahan, magreklamo ka kahit paano. Ang aking mga reklamo, kung hindi man 1,000 ay 10,000 na. Isa lang ang madagdag o mabawas sa iyo. Anong reklamo iyan? Direktor Hua? Ikaw? Sabihin mo ulit sa akin ang sinabi mo. Ako? Anong ako? Sige, huwag ka na lang magsalita. Ikaw ba ay magre-resign ng kusa o ako ang magpapaalis sa iyo? Direktor Hua? Nagkakamali ako. Pagbigyan niyo na ako ngayon. Masyado lang akong padalos-dalos. Pangako, hindi na ito mauulit. Umalis ka. Direktor Hua, nabalitaan ko na po ang inyong pangalan. Espesyal akong pumunta sa ospital para hanapin kayo. Gwapo, maraming salamat talaga sa ginawa mo ngayon. Walang anuman. Maliit na bagay lang yon. Kung saan ka nagmula, doon ka bumalik. Palayasin mo itong kwarto ng pasyente para sa akin. Direktor Hua, ano ang ibig mong sabihin? Ako si Leiting. Aalala mo pa ako, hindi ba? Anong Leiting? Lumayas ka kung sinabi kong lumayas ka. May mga alituntunin ang ospital. Direktor Hua, ikaw. Sa tingin ko, isa kang disente o gusto mo bang tawagin ko ang gwardya para paalisin ka? Sige, tatandaan ko itong ginawa mo, Leiting. Gwapo, dali, tulungan mo siyang makapasok. Sige, salamat. Salamat po, Dr. Hua. May kailangan pa ba kayo? Ang opisina ko ay nasa katabing kwarto lang. Hanapin mo ako agad kung mayroon kang kailangan. Madali lang akong kausapin, umaga o gabi. Ako. Hinalikan mo ako kaninang umaga. Kailangan ko itong ibalik. Kuya, siya si Zhangli. Zhangli, mamamatay ka ngayon. Pati ang may sakit mong ina at ang bulag mong kapatid na babae ay kailangan ding mamatay kasama mo. Tinatakot mo ang aking pamilya? Sa tingin ko, ikaw ang dapat mamatay. Ang upuan sa ospital ay maaaring i-upgrade sa tronong makalangit. Ang itak ay maaaring i-upgrade sa tabak ng bukang liwayway. Ang jacket na balat ay maaaring i-upgrade sa sandata ng Diyos ng Digma. Pinipili ko ang sandata ng Diyos ng Digma. Kamay ng Diyos. Hoy! Ang sandata ng Diyos ng Digma ay hindi tinatablan ng anumang pinsala at ang pisikal na kalakasan ay umaabot sa limitasyon ng isang ordinaryong tao. Sugod na sabay-sabay. Bugbugin niyo siya.
Sa loob ng isang araw, 2 beses mo lang maaaring gamitin ang kamay ng Diyos para mag-upgrade ng mga bagay. Kapag sa pilitang ginamit ang kamay ng Diyos, sa pangatlong beses, kaagad kang dadaan sa matinding backlash. Kaagad na dadaan sa backlash? Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Ha? Dahil sa pag-atake na yan, tumanda ako ng 10 taon. Wala akong pakialam, sino man ang dumating, papatayin ko. Kahit sandaang dumating, papatayin ko lahat. Anong gagawin mo? Punyeta ka. Ayos ka lang ba? Ang galing ng sipa. Tahimik. Si Mr. Lay, siya ba talaga ang sinasabing si Brother Hai? Oo, tapos na ang batang yan. Sabi ko na, ang mga kabataan ay hindi dapat masyadong mayabang. Tingnan mo. Hindi ba, dumating na sa kanya ang karma? Hindi ka ba masyadong palalo, bata? Sa pagkakataong ito, personal na dumating si Brother Hai. Tingnan natin kung paano ka magyayabang. Ikaw ba si Zhangli? Siya, Hai. 3 bagay. Una, lumuhod at yumuko. Pangalawa, putulin mo ang sarili mong braso. Ipadala mo ang kapatid mong babae sa kama ko. Ha 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 ha. Bawal manigarilyo sa pampublikong lugar. Bastos ka? Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Bibigyan din kita ng 3 bagay. Umalis. Umalis ka na ngayon. Umalis ka na ngayon din. May lakas ka ng loob na ulitin yan? Ang lakas ng loob niyang kausapin si Brother Hai ng ganyan, wala na siyang takot mamatay. Si Shahai ay walang awa. Ang mga kabataan ay walang kinakatakutan. Bibigyan kita ng 3 bilang. Bibigyan din kita ng 3 bilang. Isa. 2. Hindi ko na kayang panoodin pa. 3. Naghahanap ka ng gulo, bata. Wala nang pagkakataon, siya, Hai. Sige, sugurin. Isang maliit na bagay lang. Takot na takot ka na. Hindi ko ba sinabi na huwag kang manigarilyo sa pampublikong lugar? Aray. Sampalin mo ako. Sige, sampalin mo na ako. Sampalin mo na. Teka, tao ba ito? Medyo malakas ang boses ko kanina. Pasensya na. Ayos lang, pinapatawad na kita. Bakit hindi ninyo maiwasan ang masamang ugali? Magpagaling ka ng maigi, bukas dadalhan kita ng espesyal na gamot. Gagaling ka na agad. Ali, mahal siguro ang gamot, no? Huwag na tayong magpatingin, magtipid na lang tayo. Wala yun, may pera ako. Ay nako, sino ba yan? Isang inahing hindi makapangitlog? At isang bastardo na walang gustong umampon? Nagpapanggap na sweet na mag-ina dito? Chin-ching, hindi kita papatulan dahil sa pinagsamahan natin, pero mula ngayon, lumayas ka na. Napakayabang mo pa rin, no? Hindi mo ba alam na nakabangga ka ng hindi mo dapat banggain? Malapit na ang katapusan mo. Sino bang binangga ko? Shahai. Ali, paano mo siya nabangga? Ang taong yan ay walang ginawang mabuti. Paano ka nakabangga sa kanya? Ay, wala yan. Huwag kang maniwala sa pinagsasabi niya. Shahai? Kuya Hai. Pinsan, anong nangyayari? Siya si Shahai. Tumahimik ka. Kuya Lee, wala itong kinalaman sa akin at kay Kuya Hai. Oo, tama. Siya lang ang may gawa niyan. Hindi ko inasahan na ganito pala kayaman si Shahai. May 100 milyon sa card. Ito ang pambayad sa gamutan ng kapatid. Pambayad sa gamutan. Ito ay pangunahin upang magpasalamat kay Kuya Lee. Sa pagtuturo niya sa amin, isang maliit na bagay lamang. Hindi ito sapat. Isang araw at isang gabi akong sumama kay nanay. Kailangan ko nang umuwi at tingnan si Xiaolan. Huwag ka nang lumaban. Ngayong gabi ay gusto mo akong makasama.
Walang hiya kang tao. Ano ang inilagay mo sa inumin ko? Binigyan lang kita ng kaunting pampasigla. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Hindi ba't parang nasusunog ka sa init at hindi mo mapigilan ang sarili mo? Ay, Sino yan? Umalis ka na. Huwag mong sirain ang magandang plano ko. paano kung ipilit kong manghimasok? Huwag mong masamain kung hindi na ako magiging magalang. Nagtangkang makialam sa usapan ni Young Master Zhu. Maniwala ka't papatayin ko ang buong pamilya mo. Subukan mo kung kaya mo. Ikaw pala? Gusto mo pa ring patayin ang buong pamilya ko? Tamang-tama. Babayaran natin lahat ng mga lumang utang at bago. Ikaw. Binibini? Ayos ka lang ba, ha? Ang init. Binibini. Tulungan mo ako. Zhangli, anong ginawa mo sa kanya? Tulungan mo ako. Zhangli, sinira mo ang plano ko ng 2 beses. Tingnan lang natin. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatira sa Qing City. Huwag kang tumakas kung matapang ka. Tulungan mo ako. Isang araw na ang nakalipas mula nang ginamit ko ang Divine Hand. Maaari na sigurong gamitin ulit ito? Divine Hand. Ang misteryosong kamay ng manggagamot kapag pinatakbo sa mga meridian, kayang tanggalin ang lahat ng lason. Pasensya na, Binibini. Bitawan mo ang kapatid ko. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Wala akong kinalaman dito? Lahat ito? Walang kinalaman? Kung wala kang kinalaman, bakit nakahawak talaga ang kamay mo sa dibdib ng kapatid ko? Dumaan lang ako at tinulungan ang kapatid mo, tapos pinagbibintangan mo ako. Nakita ko mismo. Paano naman naging paninira iyon? Lahat ng ito ay gawa ni Zhou Linfeng. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Si Young Master Zhou ay matagal ng kaalyado ng pamilya Qiao. Gusto mong isisi sa iba, pero hindi mo man lang makahanap ng matinong pagbibintangan. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Kung ayaw mong maniwala, huwag. Dakpin niyo siya. Hoy! Paano mo nagawang lumaban? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam sa'yo. Ikaw? Anong ikaw? Ikaw ang sinasabi mo. Isang asong kumagat kay Ludong Bin. Sa susunod, kailangan mong magkaroon ng mas maraming oras, bantayan mo ng mabuti ang kapatid mo, huwag mo siyang hayaang sumama sa mga taong walang kuwenta. Ikaw, tandaan mo, huwag kang magpapahuli sa akin. Kuya, sa wakas nakauwi ka na. Malaki ka na, kaya dapat mag-ingat ka. Kung makikita ka ng ibang tao, baka hindi ka na makapag-asawa. Hindi ko naman gustong mag-asawa. Hindi maaari yan. Hindi ka naman habang buhay na sasama sa akin dito sa junk shop, di ba? Kuya, ang totoo talaga. Gustong gusto kita. Gusto rin kita. Talaga? Talaga? Kapatid kitang buo. Pero ayokong maging kapatid mo lang. Hindi ko alam kung anong mahiwagang bagay ang lilitaw dito. Kamay ng Diyos? Ang tagahanap ng kayamanan makakatulong sa host na makahanap ng mahahalagang kayamanan. Shaolan, yayaman tayo. Anong sinasabi mo? Halika na, kapatid. Tingnan mo. Ang mga paninda ko ay magaganda. Ang presyo ay walang daya. Wala namang magandang paninda. Tingnan mo ito. Lahat ng paninda ay maganda. Huwag kang umalis. Kapatid, kung hindi ka pa kontento, may iba pa akong paninda. Anong paninda yan, ha? Bagong hukay. Magandang bagay talaga. Magkano? 1,000 bawat isa. Napakagastos naman. Maganda kasi ito. 200 piso bawat isa, bibilihin ko na lahat. Aray. Kung ayaw mo, aalis na ako. Binili ko to ng 200 piso. Ibenta mo ba o hindi? Tingnan mo, dagdagan mo pa sana para naman kumita ako kahit kaunti.
para akong nakakita ng isang gago na walang alam. Dumating na ang swerte ko. Niloloko mo lang ako. Ang mga yan ay tiyak na galing lang sa isang murang online platform. Napakabaratilyo. 200 lamang ang tunay na halaga niyan. Kung hindi mo ibebenta, aalis na ako ha? Ay, sige. Ibebenta ko na sa iyo. Bilangin mo. Ha? Nabalitaan ko na maganda ang kahon mo. Ibigay mo na lang iyan sa akin. May koneksyon tayo para sa iyo na. 4,000 para sa 20 piraso. 20 piraso? 4,000 piso? Teka, huwag kang bumili. Sandali, huwag mong bilhin. Naloko ka. Ang isang, yan ay 5 piso lang ang halaga. Ikaw? Benta na. Hindi na iyan pwedeng ibalik. At ikaw naman, huwag mong sirain ang reputasyon ng mga paninda ko at huwag mong maliitin. Ang galing ng mata nitong kapatid ko. Bakit ganyan ka magsalita? Bakit mo ako tinutulungan? Naalala kita. Salamat sa'yo kahapon. Hindi ba't gusto pa akong kunin ng kuya mo? Pagkakamali lang iyon. Pawang mga pagkakamali. Boss, nandyan pa ba ang mga tansong barya? Nabenta na. Nabenta na? Ay, pare, talagang nagagandahan ako sa mga barya na yan. Magkano mo kinuha? 200. Bibigyan talaga kita ng 500. Grabe, nagkolekta ba ang mga mangmang ngayon? Mali ba ang nakita ko? Hindi ito inilabas kahapon, kundi kahapon lang nahukay sa lupa. Dalawampung piraso? 10,000 piso. Uy pare, hindi ako komportable na bitbitin to. Bakit hindi mo nalang ibigay sa akin ang kahon na yan? Ay, ang kahon na ito ay nagkakahalaga ng 500,000. Diyos ko, itong basurang ito, sisentahan mo ng 500,000? Huwag kang gumawa ng gulo. Ang kalye na ito ay sa mga Jew. Kung malaman nilang nanggugulo ka dito, hindi ka na makakabalik dito. Anong klaseng bagay yan? Nabaliw ka ba't sisentahan mo ng 500,000? Hindi ba't basurang kahon lang yan? Ang lakas ng loob nitong binata. Sige. Kukunin ko yan sa 500,000. Hindi. Nagkita ang 2 tanga, gumana rin pala. Ikaw? Talaga bang kukunin mo na? Grabe, ang dali palang maloko ng binatang ito. Teka, pamilyar sa akin ang mukha niya. Hindi ko inaasahan na makakakita ako ng dalubhasa ngayon. Ako si Zooming, ang nagkakamali sa pagtingin sa mga tao. Ang pamilyang Zhu? Zooming? Batang Ginoong Zhu? Ako po si Zooming. Itong bagay, kukunin ko sa 500,000. Batang Ginoong Zhu? Talagang nagkakahalaga ba yan ng 500,000? Oo. Ito ay isang Ming Dynasty Court Rouge box. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 500,000. Ano? Kaya pala sinadya mong maging tanga? Para lang makuha ang kahon na ito? Alam mo ba mula pa sa simula na niloloko kita? Ano sa tingin mo? Nagpanggap kang mahina para magtagumpay. Magkakaroon ng Wanbao Hui sa loob ng ilang araw. Kailangan mong pumunta, magpapadala ako ng espesyal na tao para magbigay sa iyo ng imbitasyon. Wanbao Hui? Ano ang Wanbao Hui? Ang Wanbao Hui ay ang pinakamalaking kaganapan sa koleksyon. Nagtitipon din ito ng mga sikat at mayayaman mula sa lahat ng sektor at maraming kayamanan sa loob, maraming kolektor ng mga antigo ay itinuturing na isang karangalan sa buong buhay ang makapunta sa Wanbao Hui. Labis na papuri, ito ay maliit na pagtitipon lang na inorganisa ng aming pamilyang Zhu. Dapat kang pumunta, kapatid na Zhang. Sige. Bakit ba sunod ka ng sunod sa akin? Umalis ako ng bahay at wala akong mapuntahan. Ikaw lang ang kilala ko kaya sumusunod ako sa'yo. Hindi tayo ganun ka-close. Huwag kang sumunod sa akin. Ayos lang. Maging nobya mo ako para maging close na tayo. Huwag na, salamat. Talaga ayaw mo? Anong kulang sa dalaga ng pamilya Kiao? Masyado bang maliit ang puwet ko o hindi sapat ang laki ng dibdib ko? Hoy, nakikita mo ba iyon? Malamig yan sa ilalim ng puno. Pumunta ka na muna doon at magpahinga. May iba pa akong gagawin kaya aalis na ako. Hoy, ikaw pinapaalis mo ako. Sinasabi mo na humanap na lang ako ng mas malamig na lugar. Hindi ka pwedeng umalis. Anong ginagawa mo, Jan? Magnanakaw ka. Binigyan mo ng gamot ang kapatid ko kahapon. At ngayon, niloko mo na naman siya para lumabas. Talaga bang wala kang paggalang sa pamilya Kiao? Ang kapatid mo ang sumasama sa akin? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kuya, kami ay tunay na nagmamahalan. Huwag mo akong tawaging kuya. Huwag kang bastos.
Bitawan mo ang kapatid ko. Bitaw? 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 Nangangahas ka pang samantalahin ang kapatid ko. Mag-ingat ka at baka baldahin kita. Wawasakin kita. Maniniwala ka ba? Huwag Kuya. mo siyang saktan. Adik, anong ginagawa mo? Nakalimutan mo ba na ikaw ay may nakaayos na kasal? Hindi ko kailanman papakasalan ang bastos na si Zhou Feng. Siya ang nagbigay sa akin ng gamot kahapon. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Ang Young Master Zhao at ang pamilya namin ay magkaibigan na. Kuya, bakit mas pinipili mong paniwalaan ang bastos na iyon kaysa sa sarili mong kapatid? Tama na. Huwag ka nang magsalita pa. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kapatid ko? Pinapayuhan ko na umalis ka na habang maaga pa. Kung hindi ay ipawawala ko ang buong pamilya mo. Tinatakot mo ba ang buong pamilya ko? Kuya, ano ba? Ano ngayon kung tinatakot kita? Ang isang hamak na tulad mo, gusto lang ay sumampa sa kapangyarihan at maging parang phoenix. Marami na akong nakita na katulad mo. Kuya, sobra ka na. Sige, hahayaan kitang malaman ang walang hiya ng mga hamak na tulad namin. Ikaw, Ang tamis pala. Hinalikan niya ako kanina. ito ay isang palatandaan ng isang trahedya. Naglalaro ka sa apoy. Kuya, wag mo siyang saktan. Umalis ka. Umalis kayong lahat. Dalaga, may kailangan pa akong asikasuhin? Aalis na ako. Huwag kang aalis. Kahapon niligtas kita, pinahintulutan mo akong humalik, tabla na tayo. Ikaw, Magkikita pa tayo. huwag kang aalis. Pag-aari na kita ngayon. Ikaw na ang pag-aari ko, binibini. Anong gagawin mo? Paalam na, hindi na tayo magkikita. Zhangli, ikaw ay walang hiya. Sa panimulang puhunan na ito na mahigit 1,000,000 piso, siguro'y makakahanap ako ng paraan upang makakuha pa ng mas maraming pera. Pero anong magandang gawin? Futures? Ay. Sa wakas, ikalawang araw na. Dapat epektibo na itong banal na tubig. Siguro'y magagamot nito ang mata ni Xiaolan. 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 Halika at bumangon ka. Subukan mo ito. Baka sakaling gumaling na ang iyong mga mata. Kuya, wag mo na itong subukan. Imposibleng magtagumpay. Iba ito sa pagkakataong ito. Subukan mo. Ilang beses na ba nating sinubukan? Ilang paraan na ba ang ginamit natin? Ayos lang, kuya. Sumuko na ako. Huwag mo nang masyadong problemahin pa ako. Naniniwala ka ba talaga sa kuya mo? Hindi ito tungkol sa paniniwala. Kung naniniwala ka sa kuya mo, subukan mo. Sige na. Ayos lang. Anong nangyari? Kuya, Bakit? huwag kang gagalaw. Kuya, nakikita ko na. Pinagaling ko ang mga mata ni Xiaolan. Kapag kumita ako ng pera ngayon, sasama ako sa kanya ng matagal upang mabawi ang mga taon na nawala. Zhangli, Bakit ka nandito? ilang araw na kitang hinahanap. Sa wakas, nahuli na rin kita ngayon. Anong ginagawa mo rito? Ako ay nangungutang. Ano pa ba ang aking gagawin? Alam mo ring mag-future trading? Totoo ba yan? Totoo ba? Malalaman mo rin sa huli. Hoy, sir. Naligaw ba kayo sa lugar na ito? Kung manghihiram kayo ng banyo, sa ibang banyo na lang. Hindi ako pupunta sa banyo. Dito ako pupunta. Hoy, bawal dito ang pamamasyal. Di ako namamasyal. Dito talaga ako pupunta. Hoy, ito ay isang palitan ng futures. Naligaw ka, umalis ka na. Pupunta talaga ako sa palitan ng futures? Tingnan mo ang puti mong buhok. Hindi mo na ba alam ang apelyido mo? Alam mo ba na maraming futures accounts ang may minimum requirement? Kahit 500,000, 2,000 ang simula? Nakakita ka na ba ng 500,000 sa buong buhay mo? Bakit ka naman ganyan, mapanghusga?
Bakit ba ang daming walang kwenta? Na gusto pa rin maging magulo rito? Guwardiya? Nasaan na ang guwardiya? Bilisan ninyo. Guwardiya? Nasaan ang guwardiya? Ama na. Huwag ka nang sumigaw. Kung ayaw mo sa akin dito, hindi ko rin gustong manatili dito. Tara na, umalis na tayo. Bakit naman tayo aalis? Ang isang pulubi, gusto pang maglaro ng futures? Sobrang dami mo nang napanood na paalas drama, di ba? Marunong ka bang magsalita ng maayos? Matagal ko nang sinasabi ang mga bagay ng maayos. Bakit hindi mo maintindihan? Ang baba ng antas ng edukasyon mo. Naulila ka ba noong bata ka pa? May buhay pero walang nagpalaki? Anong sabi mo? Napakabastos mo. Mayroon itong 1,000,000 at 500,000 piso. Magbukas ka ng account para sa akin ngayon din. Ikaw? Ikaw ano? Ito ay isang palitan na pinondohan ng pamilya Kiao. Nangangahas ka pang mag-eskandalo dito? Talaga bang ayaw mo nang mabuhay? Pamilya Kiao? Pamilya Kiao! Tama. Sasabihin ko sa inyong dalawa, ito ay ang Electronic Trading Club na pinondohan ng pamilya Kiao. Habang nandito ako sa puwesto, kahit na mayroon ka pang 10 bilyon, huwag mong asahan na makakabukas ka ng account dito. Wala akong respeto sa iyo. Ano ang magagawa mo? Palitan ba talaga ito ng pamilya Kiao? Tama. Takot ka na? Kung gayon, tingnan mo ito. Ano ito? Ito ay ang sagisag ng pamilya Kiao. Tingnan mo ulit ng mabuti kung sino ako. Ikaw nga ba ang pangatlong binibini ng pamilya Kiao? Ikaw ba ang ikatlong binibini ng pamilyang Kiao? Hulaan mo kung ako o hindi? Patawarin niyo po ako binibini. Ako po ay walang galang. Hindi ka walang galang, ikaw ay bulag. Tama. Ako ay nabulagan. Sana'y ituring niyo na lang ang aking sinabi kanina na parang nagpalipas ng hangin. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad sa kaniya. Siya? Hindi mo ba alam kung paano humingi ng tawad? Patawad po. Ang lakasan mo. Patawad po. Aba, sino yan? Ngayon kahit sino na lang ba ay pwedeng maglaro ng futures? Kinching! May lakas ka pa ng loob na magpakita sa harap ko? Jolin Feng, ikaw na malaking gago. Hinahanap talaga kita para singilin. Singilin? Kiao Yu, hindi ko pa sinasabi kayong dalawang hayop na lalaki at babae. Naglakas loob pa kayong magpakita sa harap ko? Tapos ikaw pa ang may ganang magbato ng sisi sa iba. Ikaw pa talaga ang nagsabing ako ang binaliktad ang paninisi. Tingnan mo nga kung sinong ahas ang kasama mo. Ayusin mo ang bibig mo. Ito ang bago kong kinikilalang kapatid na babae. Ang sama mo. Mamatay ka sa kapatid mong babae. Ang kapatid kong babae ay tunay na kaakit-akit at mahusay sa kama. Hindi ba ang dating kasintahan ni Chinching sa bagay na ito? Ikaw siguro may pinakamalaking karapatang magsalita, hindi ba? Ano po talaga ang sinasabi ninyo? Joe Xiao. Paanong maihahambing sa inyo ang mga maliliit na laruan na katulad niya? Dating kasintahan mo? Talagang nagtipon ng mga aso't pusa at nag-amoy-amoy na sila. Jolin Feng, hindi ka na tao. Kiao Yu, hindi ba't nagpanggap ka bilang isang dalagang birhen? Sa araw ng kasal natin, paluluhurin kita sa paanan ko at magmamakaawa. Hindi ako magpapakasal sa tulad mong halang ang bituka. Kung magpapakasal ka o hindi, ay wala na sa iyong kamay. Ito ay pag-iisa ng pamilya naming Joe at Kiao. Wala kang karapatang magdesisyon. Ikaw, palayasin mo siya ngayon din. Binibini? Si Ginoong Joe ay isang malaking customer ng ating exchange. Paano ko siya mapapaalis? Kapag nalaman ito ng pangalawang Ginoo, hindi ko na talaga alam kung paano ako magpapaliwanag. Hay naku, Kiao Yu, tingnan mo nga kung gaano kakahina kahit ang aso sa bahay ninyo ay hindi na nakikinig sa'yo. Ano? Hindi na importante ang sinasabi ko, Kiao Yu, ganun ba? Kailangan kong isaalang-alang ang ating exchange. Iyon ang aking tungkulin. Maliban kung ano? Maliban kung isa rin siyang big time na customer at ang kanyang mga ari-arian ay mas malaki pa sa pera ni Ginoong Joe na nakalagay dito sa atin, iyon lamang talaga ang paraan para mapalayas ko si Ginoong Joe. Kung sakaling itatanong ng pangalawang Ginoo, may maibibigay akong dahilan, hindi ba? Siya? Meron lang siyang 2 barya sa kanyang bulsa at ang kanyang bulsa ay kalahating kagat na lang ang laman. Sige, hintayin nyo lang. Para makita ka lang naming mapahiya, ano? Sinabi ko na sa iyo kahapon sa ospital, huwag ka nang magpakita sa harapan ko. Nakalimutan mo na ba? Nagpakita ka lang ng lakas para disiplinahin si Xiahai, ano? Ano bang akala mo sa sarili mo? Ano? Ikaw pala ang nanakit kay Xiahai? Kahit na hindi kasing yaman ni Xiahai ang aming pamilya, hindi naman siya ordinaryong tao. Hindi ko inaasahang marami ka pa palang itinatago. Ano ba ang pamilya siya? Makakakompetensiya ba talaga sila sa pamilya Joe namin? Isa pa, sa mundong ito ngayon,
Hindi sapat ang kaunting lakas para maghari. Kailangan mo ng pera para respetuhin ka ng ibang tao. Ikaw na pulubi. Ang paghingi ng ilang libong piso sa iyo, parang ikamamatay mo na. Ang batang Zhao ay may 50 milyong piso na nakatago sa kanyang futures account. Kahit na isang maliit na porsyento lang ang kukunin niya diyan, kaya ka na niyang pahirapan. Malaki na ba ang 50 milyon? Kahit 500 milyon ay wala sa paningin ko. Ha ha ha! 500 milyon? Makakakuha ka ba kahit 100 milyon? Kung hindi ako makakakuha ng 500 milyon ngayon, luluhod ako sa harap ninyo at magpapakagago sa inyong dalawang walang hiya. Wala kang 500 milyon. Ang lahat ng pag-aari mo ay nasa mahigit na 1 milyong piso lang. Zhangli, huwag kang padalos-dalos. Sige, kung makakakuha ka ng 500 milyon ngayon, hindi. Kung makakakuha ka ng 500 milyon ngayong buwan, ako, ang batang Zhao, ay magtatali ng kadena dito mismo sa harap ng trading house at magiging isang lucky dog sa loob ng 1 taon. Hindi na talaga kailangan pa ng 1 buwan. Ngayon na. Ngayon ka magiging aso. Ngayon din, magsisimula na akong mag-trade ng futures. Ginoo, parang hindi mo yata alam ang patakaran. Pagkatapos nating magbukas ng account, aabutin pa ng 5 araw bago matapos ang proseso para makapagsimula ka sa futures trading. Ano? Ngayon, kailangan na niyang maging aso. Ha ha ha. Akala ko kung sino na itong 1 taong nagtatago. Iyon pala ay isang walang alam na tumatahol lang na aso. Ha ha ha. Akala ko ba sinuwerte na ang young master Jiang natin? Akala ko gumaling ka na. Iyon pala ay isa ka pa ring maliit na pulubi. Kayo! Sino nagsabing talo si Zhangli ngayon? Maaari kong ipahiram sa iyo ang aking futures account. Kaya mo ba? Hindi dapat sabihin ng lalaki na hindi niya kaya. Bakit hindi mo ipakita sa akin ngayong gabi? Wala akong sinabi. Wag naman, wag naman. Wala sigurong tao na umaasang sa futures lang makakakuha ba ng 500 milyong piso. Wag mong masyadong isipin ang sarili mo. Lahat ng kung sino-sino na lang ay nag-i-speculate sa futures. Napakakatawa. Kung ganoon kadali lang ang mag-trade sa futures, di lahat ay magiging multimilyonaryo na. Third miss, huwag ka na pong magulo. Ngayon, hayaang sundin na lang siya at bigyan ng pagkakataon si Young Master Zhao. Tumahimik na. Ngayon na. Agad. Ipapakita ko sa inyo. Magulat kayo. Bakit ordinaryong silid lang? Nasaan na ang VIP room? Ate, mababa po ang level ni Zhangli. Kung pupunta siya sa VIP room, Huwag kang mag-alala. hindi ba't bababa ang halaga ng ating palitan? Ikaw. Ayos lang. Pareho lang mamaya pagpasok. Young Master Jiang, bilisan mo na ang pag-operate. Inaantay ko pa ang iyong napakahusay na galaw. Talagang hindi niya alam ang limitasyon ng kabataan. Ito ang bago kong na-upgrade na mahiwagang bagay, ang prediction glasses. Maaari nitong hulaan ang lahat ng mangyayari sa loob ng kalahating oras. Dahil sa pagkakaroon nito, ang simpleng futures market, ano pa ang maaasahan? Ang futures ng baboy, pinakamataas na presyo sa huling kalahating oras, 15,360. Ang pinakamababang presyo ng baboy sa huling kalahating oras ay 15,130. Ang futures ng soybean, pinakamataas na presyo sa loob ng kalahating oras, 8,665. Nakasalamin na si Rain. Hindi ko alam kung saang tambakan ito pinulot. Hindi man lang tinignan kung karapat-dapat pa siya. Hemp, Paano kung may superpower iyang basurang bagay na iyan? Sana si Ji Zhang ay umangat ng mabilis at kumita ng 500 milyong piso sa isang kisap mata. hahaha. Siguradong walang problema si Zhangli? Hintayin mo lang na maging aso ka sa labas ng palitan. Gayunpaman, isa kang malaking pangalan sa pamilya Kiao. Tingnan mo ang mga sinasabi mo. Para itong kwento sa isang engkanto. Mas gugustuhin ko pang maniwala na ang aso ay nagsasalita ng wika ng tao kaysa maniwala sa pag-angat ng isang hamak. Ikaw. Kami, sa pamilya Zhou, simula pa sa lolo ni Jiang Li, nagsimula na sa futures trading. Dahil lang doon, paano niya kami lalabanan? Sa pamamagitan ba ng pag-daydream? Huwag na kayong maingay. Ang kasalukuyang presyo ng futures ng baboy, ay 15,132. Malapit na sa pinakamababang punto, bilhin lahat. Bibilhin lahat ng pera para sa isang stock lang? Binili lahat, Zhang Li. Gusto mo bang tapusin ang larong ito ng maaga? Zhangli, anong ginagawa mo? Dapat nag-aral ka muna. Tumataas na talaga. Ano? Tumataas?
ibenta. Hahaha. Proteksyon lang yan para sa baguhan. Kung gaano ka kasaya ngayon, ganoon ka naman katindi iiyak mamaya. Hihintayin kong makita kang mapahiya. Ngayon ay 1,050,000 piso. Zhangli, tama talaga ako ng pagkakakilala sa iyo. Magaling. Anong ipinagmamalaki diyan? 20,000 lang kinita niya. Ang paghihintay na kumita siya ng 500 milyon ay parang naghihintay ng himala. At kumita ng 500 milyon sa loob lang ng isang araw, iyon ay talagang nakakatawa. Iyon ba ay nakakatawa? Gusto mo ba tayong magpustahan? Ano nga ang ipupusta? Ano ba ang 500 milyon? Pustahan tayo kung makakakita ako ng 2 bilyon ngayon. Kung ikaw ang matalo, ipapadala mo ang video mo at niyang Master Zoo na nagtataksil sa lahat ng pamilya, katrabaho at kaibigan mo. Paano kung ikaw ang matalo? Hindi ba gusto mo ng pera? Kung ganoon, bibigyan kita ng 10 milyong piso na cash. 10 milyon pa? Nagsisimula ka na namang manlin lang dito. Wala siyang 10 milyon, pero ako meron. Kung hindi ito kayang ibigay ni Zhangli, ako ang magbibigay. Pustahan niyo siya. Bukod sa 10 milyong iyon, gusto ko rin ikaw, Kiao Yu. Hubarin mo ang lahat ng iyong damit at maglakad ng 3 beses sa Qingxi Pedestrian Street. Wala kang hiya. Magtiwala ka na sa akin. Pumusta. Ang hitsura ko na walang damit ay gusto ko lang makita ng aming Zhangli, pero dahil pinapusta niya ako sa inyo, pumusta ako sa inyo. Sige. Pumusta sa kanila. Sige, ako rin. Pumusta ako. Mabuti, Kiao Yu. Nagpapanggap ka na tapat na birhen. Makikita ko kung paano ka maglalakad sa kalsada ng Qingxi ng 3 beses. Hindi pa sigurado kung sino ang matatalo at mananalo. Wag lang salita. Gumawa tayo ng kasunduan. Gawin talaga natin. Sige. Ako ay talagang sigurado na mananalo ako. Naghihintay ako ngayon para makita ang kahihiyan ninyong 2 masasamang tao. May mga taong kakaiba talaga. Gusto nilang laitin ang sarili nila. Kahit na palagi siyang nananalo, ang kumita ng 2 bilyong piso mula sa 1 milyong piso sa loob lamang ng isang araw, imposible iyan sa buong kasaysayan ng kalakalan. Isang hamak na pulubi. Nag-iisip pa rin siyang makalikha ng isang himala. Marahil ang ilang tao ay napakakitid ng pananaw at napakaliit ng tingin nila sa mundo. Hahaha. Ang ilang tao, talagang tanga. Masyadong marami ang pangarap sa gabi. Hindi na nila makita ang realidad. Nakakatuwa talaga. Minsan, ang henyo ay hindi naiintindihan ng mga hangal tulad mo. Siguro may henyo, pero hindi ikaw yon. Talaga? Kung gayon, ngayon, hahayaan ko kayong makakita ng kakaiba. Talaga namang nagmamalaki siya. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng tanga at inosente. Ang pangarap at ang realidad ay may pagkakaiba. Talaga namang gutom sa pera. Inakala mo ba talaga na ang biglaang pagyaman ay mangyayari sa iyo na isang pulubi? Ang mga walang alam ay walang kinatatakutan. Papaanong nangyari yon? Anong tumaas? Ano ang binili niya? Sir Zhao, ang binili niya ay Hog Futures. 1,500,000 ay naging mahigit 5 milyong direkta. Paanong posible? Malaki na ba yan? Pero nagsisimula pa lang ang palabas. Sige na. Nagsimula na ang palabas. Subukan muna natin itong glasses ng hula bilang warm-up. Ibinenta na niya. Ang taya niya ngayon ay babagsak ang ginto. Ang bilis niyang magpalit. Swerte lang siya kanina. Pero ngayon, siguradong tapos na siya. Paano nangyari yon? Talagang bumagsak ang presyo ng ginto? Zhangli, napakagaling mo. Ibenta. Ha? Dumoble. 3 milyon, naging 5 milyon na. Nakakatakot. Hindi yan mangyayari. Nanaginip lang ako. Paano ba yan nangyari? Nagmanipula ba siya ng futures market? Nilabag niya ang batas. Itigil mo na ang kalokohan. Kung may pera si Zhangli para imanipula ang market, talo na kayo? Bakit pa niya kayo lalabanan? Tingnan nyo, dali. Ang 10 milyon, naging 20 milyon. Sino ka ba? Diyos o tao? Hulaan mo. Hula ko. Gusto ko nang pumunta sa VIP room ngayon. Pwede ba? Hindi ba pwedeng pumunta dyan? Pwede. Aayusin ko na. Naayos na. Halika na.
Tapos na ang pag-iinit, handa na tayong simulan ang totoong palabas. ₱30 milyong piso. 100 milyong piso. 200 milyong piso. 400 milyong piso. Diyos ng futures. Yang Master Joe, anong gagawin natin ngayon? Malapit na talaga tayong umabot sa 500 milyon. Tumahimik ka. May mata ako, putang ina. Nanalo ng 400 beses. Nakakatakot. Nakakakilabot. Dali, dali. Dali, malapit na itong umabot sa 500 milyon. Yehey, 500 milyon na. Yang Master Joe, matatalo ka na. Maghanda kang maging aso. Anong maghanda? Ang taya ko sa'yo ay 2 bilyon. Malayo ka pa. Gusto mong magtalo? Zhou Linfeng, hindi ka marunong maglaro. Malinaw na nakasaad sa kasunduan na 2 bilyon. Zhou Linfeng, napakabaho ng pag-uugali mo. Hindi ba 2 bilyon lang? Ituloy. Pero kung mangungupit ka, huwag mong sisihin sa akin. Kamay ng Diyos, pambara sa talino, na pansamantalang nagpapababa ng IQ ng isang tao at nagdudulot ng mga hindi makatuwirang aksyon. Hindi ba 20 bilyon lang iyon? Ituloy mo. Teka muna, anong nangyari? Si Ginoong Joe ay bumili ng krudo. Tumaya ba siya na tataas ito? Tumaya na tataas. Kung gayon, pabababain natin ang krudo sa loob ng 1 minuto. Lahat ay tuluyang mawawalan ng pera. Ano po ang balak ninyong gawin? Magkano pa ang pera ko sa aking account? Tinatayang 50 milyon pa. Magkano pa ang pera ng grupo ni Joe? Mayroon pa pong mahigit 50 bilyon. Ginoong Zhao, huwag ninyo po sanang isipin na gagamitin ninyo ang ari-arian ng grupo ni Joe para sa futures. Tama po ba? Ito po ay pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Kung malalaman po ito ng kumpanya, maaari po kayong makulong. Gagamitin lang, tapos ibabalik. Ngunit, walang ngunit. Gusto ko siyang mamatay. Gusto kong pababain ang presyo ng langis. Ayoko lang makita ang mukha niyang napakayabang. Kumita na naman ako ng 700 milyong piso. Yan lang ang kinita mo. Huwag kang tumawa ng ganyan kasaya ngayon. Baka mamaya, mas malakas ang iyak mo. Isa lang akong simpleng babae. Wala akong masamang plano. Mahilig lang akong ipakita ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi tulad ng ibang tao, na hindi lalaki dahil hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Ikaw. Mali ba ako? Sa tingin ko, dapat magpakapon ka na lang at maging oynok. Mukha namang bagay sa'yo. Kung lalaki ba ako o hindi, malalaman mo rin sa huli. Pagdating ng araw na ikasal tayo, huwag kang iiyak sa ilalim ko. Walang hiya ka. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Sige, suntukin mo ako. Suntukin mo na ako. Bitawan mo na ako. Gusto ko talaga kapag nagpupumiglas ka. Bitawan mo na ako. Bitiw? Sino ka para mag-utos sa akin? Sino ka? Kung kaya kong paluhurin si Shahay sa harap ko, kaya rin kitang palabasin dito ng nakahiga. Sa pagkakataong ito, palalampasin muna kita. Pero sa susunod na manggulo ka sa harap ko, huwag mo akong kailanman sisihin. Bumaba. Bakit biglang nawala ang 100 milyong piso? Oh, ano? Bumaba ba talaga? Ikaw ba talaga ang gumawa nito? Ito ay simula pa lang. Ibaba pa. Ibaba pa ulit. Tuloy-tuloy lang ang pagbaba. Bakit biglang bumagsak ng husto ang presyo ng krudo? Hindi ba ito laging matatag? Imposibleng bumaba ito ng ganito kabilis. Ikaw ang may gawa nito. Tama. Ako nga. Gusto ko lang iparana sa'yo itong walang kaalam-alam kung ano ang tinatawag na kapital. Sa futures market, ako lang ang masasabing amo. At ikaw, isa ka lang palang parang sibuyas na dapat anihin. Napakalakas ng loob mong manipulahin ang merkado? Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw. Gusto ko lang sabihin sa'yo,
Ubus na ang swerte mo. Ikaw, pati ikaw, tapos na. Ituloy ang pagbagsak. Tapos na, tapos na. Magbenta ka na. Kung hindi mawawala na ang lahat. Malaking pera iyan. Kayang-kaya niyang magbato ng ganoong kalaking pera? Zhou Xiao, may problema ba sa pinanggalingan ng pera mo? Ha ha ha, nag-aalala ka pa pala sa akin? Wala ka pa rin bang kahit kaunting kamalayan bilang isang hamak na nilalang? 50 milyong asset. 50 milyong higit pa ang natira. Nababaliw ka, Zhou Linfeng. Hindi ako nababaliw. Pagkatapos ng pustahan, ikaw ang mababaliw? Aking birheng martir. Ha 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 ha. Talagang hindi ka pa huhuli, Jiao Xiao. Parang pagpatay lang ng isang langgam ang pagpatay sa kanya. Ituloy ang pagbagsak. Tapos na. Mahigit 20 milyon na lang ang natitira sa puhunan mo. Jiangli, gusto mo pa bang magdagdag ng pera? May pera ba yan? Tingnan mo nga yung mukhang dukha niya. Kahit ibenta mo siya, wala ka pang 1,000. Zhang Li, basta pumayag ka ngayon na gumapang ka sa pagitan ng aking mga hita, iisipin kong kunin ka para i-trade mo ang futures ko at maging masunuring aso ko habang buhay. Pag nagsawa na ako kay Kiao Yu, baka pabayaan pa kitang tikman siya. Mas pipiliin kong mamatay kaysa mapilitan sa pag-aasawa sa pamilya ninyo. Hindi pa ako tapos malugi. Hindi pa tapos ang laro natin. Si Zhou Xiao ay kalahati pa lang ng pondo ang ginamit kanina. Malapit ka ng matalo. Konti pang bagsak, tapos ka na. Huwag masyadong matigas ang ulo, bata. Kung ayaw niya sa mabuting usapan, pabilisin natin ang laro. Ibagsak pa. Ha, tapos ka na. Hindi ako ang tapos. Sa tingin ko, ikaw. Matigas ka pa rin. Ituloy ang pagbagsak. Anong nangyayari? Bakit ang liit ng bagsak? Hulaan mo. Ay, hindi dapat ganito. Nagkaproblema ba ang sistema? Ibagsak pa. Ihulog niya lahat. Pasensya na, pero tumaas pa ako. Tumaas? Bakit patuloy na tumataas? Bilisan pa. Ibagsak nyo. Bumawi na ulit. Imposible. Hinding-hindi. Ilang 10 bilyon ang pondo nito. Ibagsak pa. Ihulog nyo lahat. Opo. Dagdagang 2 bilyon. Ginoong Zhao, lahat ng pera ay naipasok na. Sa dami ng perang pinasok ko, tiyak na mamamatay ka. Jiangli, lubusan ka lang tapos. Ang yabang mo, alam ba iyan ng mga magulang mo? Hemp. Mayabang ako. May kakayahan akong maging mayabang. Ipinanganak akong mayamang pangalawang henerasyon na binata at ano ka naman, isa ka lang putik na paa at putik na paa na hindi mo kailanman malalampasan. Karapat dapat lang na apihin kita at tapakan sa ilalim ng aking paa. Sige, o dakilang binata. Kaya ngayon, titingnan ko na ang dakilang binata mong iyan kung paano katapakan sa ilalim ng paa ng isang putik na paa na tulad ko. Ginoong Zhao, nagdala ng bilyon-bilyong piso para makipaglaro sa iyo. Nakakita ka na ba ng ganoong karaming pera? Kahit mamatay ka sa pagtatrabaho ng 10,000 taon, hindi mo pa rin kikitain ng perang iyan, hindi ba? Tingnan mo, tumaas na naman. Hindi maaari. Paano naman tataas? Hindi. Paano nangyari? Ano ba ang sinisigaw mo dyan? Biglang nagkaroon ng malaking digmaan sa gitnang silangan. Maraming bansa sa gitnang silangan ang nadamay. Dahil sa digmaan, ang pinakamalaking oil field sa gitnang silangan ay napilitang huminto sa produksyon. Ang presyo ng crude oil ay tumaas ng tumaas. Hindi maaari. Bakit ngayon pa tumaas? Paano nangyari? Zhang Li, nabaliw na ang binili mong krudo. Iatras, bawiin mo lahat ng pera ko. Dali! Ibenta lahat. Ibenta lahat ng futures ni Binatang Zhao. Ano? Magsalita ka. Naatras ba? Wala na. Anong pinagsasabi mo, putang ina? Huwag mo akong biruin. Sino ba ang kausap mo, ha? Wala siyang ni isang kusing? Ubos lahat ang pera. Imposible. Hinding-hindi mangyayari yan. Talagang karapat dapat kang lalaking nagustuhan ko? May kakayahan ka nga. Bakit hindi ka namin bigyan ng gantimpala ng isang marangyang sweet? Huwag na! Nag-aayuno ako nitong nakaraan. Sa pera ni Jiang Li ngayon, sapat ba yan para maging malaking investor sa exchange? Oo, syempre naman. Ginoong Zhang, ano ang gusto mong inumin? Ihahanda ko na ang tsaa para sa'yo. Ayos lang, hindi na kailangan. Isa lang akong hamak na mahirap, wala akong kayang inumin. Jiang Li,
Kasalanan ko ang lahat. Kami ni Mr. Joe, nagpapanggap lang kami. Puta ka, lintik na babae. Ano ako sa iyo? Tingin mo patay na ako? Ano ba ang karapatan mong sigawan ako? Ikaw na pulubi. Ikaw na 3 segundo lang. Sawang-sawa na ako sa'yo. Papatayin kita. Ano ang 20 bilyong, 20 bilyong piso sa harap ko? Minamaliit mo ako? Papatayin kita. Patahimikin mo sila. Tama na. Tumahimik kayo. Iniistorbo ninyo si Ginoong Zhang. Alam ba ninyo? Kapag nag-ingay pa kayo rito, babaliin ko ang inyong mga binti. Zhang Li, hindi mo na ba talaga ako mahal? Ang tagal na nating magkasama. Paano mo nagagawang maging ganyan? Nakakasuklam. Wala ka talagang hiya? Young Master Zhu, Qinching, panahon na para tuparin ninyo ang inyong pangako. Gusto mo akong ipahiya? Isang marangal na Zhou Xiao, hindi maaari. Sa susunod mong buhay na lang. Ha ha ha. Wala kang hiya. Ang 20 taong gulang na lalaki, nasayang sa iyo. Lalaki ba ako o hindi? Malalaman mo rin sa huli. Qinching, hindi mo ba tutuparin ang pangako? Ikaw, anong ginagawa mo? Hindi mo na ba ako mahal? Ano ang mamahalin ko sa'yo? Gusto mong maging basura ka para sa akin? Maging sungay ko? Batid ko na talagang nagkamali ako. Nagkamali lang ako tulad ng lahat ng babae na nagkakamali. Kalimutan mo na lang. O sige, ikaw lang talaga ang mahal ko. Parang hindi mo handang tuparin ang pangako, tama? Talagang magkasama ang walang hiya at ang makapal ang mukha. Dahil ayaw ninyong tuparin ang inyong mga pangako, ako na ang tutulong sa inyo. Ikaw lang? Ang kaya mo lang ay manggulo sa mga tambay sa kalsada. Gagawin mo ba iyan sa akin? Ang isang Zhou Xiao. Sinasabi ko sa iyo, kahit ginamit ko pa ang pera ng kumpanya, walang anumang problema, kayang punan iyan ng tatay ko. Nakita mo ba? Iyan ang pagkakaiba. Marami akong paraan bilang si Zhang Li. Akala ko kung ano ng importanteng bagay. Isang sirang pabango lang pala. Talagang galing sa may hirap. Pati ang pabango na ginagamit ay napakamura. Ikaw putang ina. Aw, aw, aw. Lumabas ka at magbantay ng pinto. Sige, ikaw na. Huwag mo naman akong pilitin, pwede ba? Mahal talaga kita. Tumahimik ka na. Magandang araw sa lahat. Ako si Qinching. Tinrider ko ang boyfriend ko dahil wala siyang pera. Nakarelasyon ko ang isang mayamang anak na nagngangalang Zhao Linfeng. Nagkabit kami. Noong tinalikuran ko ang boyfriend ko, noong kasama ko si Zhao Linfeng, nakipagtalik pa ako sa ibang mga lalaki. Kabilang narito ang kapitbahay ko, mga kaklase, pati ang manager namin. Zhang Li, paano mo nagawa iyon? Huwag mo na akong tanungin. Hindi ko rin alam. Hintayin niyo ako. Young Master Zhang, maaari kitang tulungang buksan ang premium na channel ng miyembro at tapusin ang account at mga transaksyon para sa'yo. Pasensiya na. Sobrang hindi ako kontento sa serbisyo mo. Balak kong kunin lahat ng pera ko at isusumbong kita. Dahil napaalis mo ang malaking kliyente, kaya umalis siya sa VIP na kalakalan at lumipat sa ibang futures company. Kaya malubhang kapabayaan ito, ikukuwento ko ito sa kuya ko. Mag-impake ka na at lumayas. Miss, tulungan mo naman ako. Tulungan mo ako. Young Master Zhang, alam ko na mali ako. Talagang alam ko na nagkamali ako. Alam ko na mali ako. Kiusap, tulungan mo ako. Young Master Zhang, talagang alam ko na mali ako. Ay? Pwede ba? Huwag mo na akong sundan. Naku, Lord. Wala na akong uuwian ngayon. Kung hindi ikaw, sino pa ang susundan ko? Kuya, nakabalik ka na. Oo. Xiaolan, matagal kang nagantay, di ba? Oo. Zhang Li, sino yan? Kapatid ko siya. Hindi kami magkadugo. Pinsan mo? Wala kaming relasyon sa dugo. Tama. Walang relasyon sa dugo, pero mas malapit pa sa akin kaysa sa tunay kong kapatid. Magkasama kaming lumaki mula pa noong bata. Magkasama kayong lumaki? Para kaming matalik na magkaibigan simula pa noong bata. Matalik na magkaibigan? Tama. Akin si kuya. Walang makakaagaw sa kanya. Zhang Li. Pero ang lalaking nagustuhan ko, si Kiao Yu, kung hindi ko siya makuha, baliktarin mo na ang apelido kong Kiao. Ito ang lalaking inalagaan ko. Nang mahigit 20 taon, hindi ko nahahayaang mawala pa siya sa aking mga kamay. Sa tagal ng buhay ko, Kiao Yu, wala pa akong kinatakutan. Lahat ng gusto ko ay mapapasa kamay ko. Aray! Kuya, noong naglilinis ako kanina, hindi ko sinasadyang maspray ng paa ko.
Maaari mo ba akong hilutin? Tulad ng dati. Aray! Zhangli, bigla akong sumakit ang ulo. Pahiram ng balikat mo para sumandal. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Sino ang nagsabi na maaari kang sumandal sa balikat ng kuya ko? Walang hiya ka. Wow, kuya. Ang galing naman yung green tea na kapatid. Green tea? Anong green tea? Ayan, sige na, tama na yan. Huwag kang magulo. Hello? Si Zhangli ba ito? Ako ito, si Zuming. Ako nga. Ano ang kailangan mo? Naitakda na ang petsa ng Wanbao Hui sa ikasampung palapag ng Joe's Hotel 3 araw mula ngayon. Zoe's Hotel? Tama, mamaya. Ipapadala ko sa iyo ang imbitasyon. Magkita tayo doon mamaya. Huwag kang mawawala. Sige. Ang Zoe's Hotel, hindi kaya pag-aari iyon ni Zulin Feng? Oo, ang Zhou's Hotel ay talagang ari-arian ng pamilya Zhou. Sa katunayan, may 4 na pangunahing pamilya sa lungsod ng Qing, ang pamilya Lei, Qiao, Zhao, at Zhu. At ang karamihan sa mga hotel at mga club sa lungsod ng Qing ay may share ng 4 na pamilyang ito. Bakit? Nag-aalala ka ba na baka pahirapan ka nila sa teritoryo ng pamilya Zhu? Bakit? Sa tingin mo ba natatakot ako? Ako si Zhangli? Hindi, Zhangli. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngunit kung sa tingin mo ay natatakot ako, wala ring problema. Gayunpaman, Gayunpaman ano? ang 4 na pamilya ay talagang malalaki sa lungsod ng Qing. Ngunit sa harap ko, hindi sila maituturing na dambuhala. Sila lang ang magsisilbing tapakan ko para sa pagbangon ko sa hinaharap. Hindi ka takataka na siya ang lalaking pinalaki ko? Ang galing. Ano bang sinasabi mo? Dapat ako ang nagsabi na pinanood kitang lumaki. Huwag ka nang maingay, gutom ka na ba? Oo. Tara na, kumain na tayo. Hindi nga katakataka na siya ang lalaking nagustuhan ko. Si Qiao Yu, ang gangas talaga. Aalis ba tayo, Ginang Kiao? Paparating na mahal kong binatang Jiang. Kuya, naghanap ka ba ng pera ngayon? Magkano ba ang kinita mo? Marami ang kinita ko. Sapat na para makabili ng bagong bahay at para mabayaran din ang lahat ng nagastos sa ospital. Na utang ni Mama. Bakit ka pa nagpapakumbaba? Hindi siguro? Paano ka makakakita ng ilang milyong piso sa loob lang ng isang araw? Ginagalingan mo lang ang mga bata. Ilang milyon? Masyado mong minamaliit ang kuya mo. Masyado mo ring minamaliit ang galing kong pumili ng lalaki. Hindi naman si Brother Zhang ang Diyos ng kayamanan. Paano siya kikita ng ilang 10 milyon sa isang araw? Huwag mo na akong pagtawanan. Ilang 10 milyon? Palawakin mo ang isip mo. Aalis na ako kung hindi mo sasabihin. 20 bilyon. 20 bilyon ang kinita niya ngayon. 20 bilyon? 20 bilyon. Pero kailangan nating maging mahinahon. Huwag ipagsigawan ang kayamanan. Huwag kang magkunwari. Hampas lupa. 20 bilyon pa? Bakit hindi ka na lang lumipad sa langit? Ha 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 ha. Ikaw pala. Kaibigan mo? Hindi naman kaibigan, kundi kaaway. Siya lang ang nag-iisang kaaway. Hoy, ikaw bata ka. Ngayon pa talaga kita naabutan dito. Huwag kang aalis. Ngayon, sisirain kita. Sisirain mo ako? Paano mo ako sisirain? Tumayo ka lang diyan. Huwag kang tatakbo ngayon. Sige, hindi ako tatakbo. Basta mamaya, ikaw ang huwag tatakbo. Ako? Tatakbo? Hintayin mo. May susunduin lang ako. Pag nakita mo siya, huwag kang maiihi sa takot. Sige, magmadali ka. Order muna kami ng pagkain. Hihintayin ka namin. Kuya, baka mas mabuting umalis na lang tayo? Paano kung magdala siya ng isang grupo ng tao? Huwag kang mag-alala. Mag-order ka lang ng pagkain. Nandito ako mamaya. Oo nga, umalis na lang muna tayo. Mukhang hindi maganda ang taong iyon. Paano kung may masamang mangyari? Ayos lang. Makinig kayo sa akin. Mag-order na. Nakita ko ang isang kaaway. Kailangan mo akong tulungan para makaganti. Ilang tao ang nasa kabila? 3 tao sa kabila. Isang lalaki at 2 magagandang babae. Kapag natapos natin ang pagturo sa lalaki, pwede tayong... Isang lalaki lang? Bakit ka masyadong natatakot? Hindi ko siya kayang talunin. Pero nagbanta na ako. Hinihintay ka na lang namin ngayon. Kailangan natin siyang sirain ngayon. Sige, paparating na ako.
Bata, ngayon ipagsisisi mo ang pagsilang mo at pagsisisihan ng babae mo na nakasama ka niya. Ay, boss, sa wakas, dumating ka na. Kung hindi ka pa dumating, malamang pinatay na ako nitong walang kuwentang lalaki. Sinong tao? Ang ganyang kayabang? Ay, anong nangyari sa sugat mo? Napadulas lang. Nadulas lang, hindi sinasadyang nadulas. Nasaan ang batang yon? Nasa loob po ng kainan na ito. Sinasabi ko sa iyo, napakawalang hiya ng batang iyon. Kahit binanggit ko ang pangalan mo, hindi pa rin gumana. Nagyabang pa na tatapakan daw niya ang mukha mo habang binubugbog niya ako. Ano? Ganun na ba kawalang saysay ang pangalan kong Shahay? Titingnan ko kung sino ang ganoon kagaspang kumilos. Hindi ko na talaga makita. Napakasamang tao. Gusto ko siyang pagpira-pirasuhin. Talagang lumalabas sa linya. Siya ba? Ang tinutukoy mo? Siya nga, ang batang ito. Napakawalang hiya talaga. Nakita mo ba yung dalawang babae sa tabi? Mga perpekto iyan. Kapag bumalik ka, ikaw muna ang unang pipili ha. Ako muna. Aalis na ako muna. Wag kang biglaang umalis. Ay naku, hindi ka naman magtatagal diyan. Magpakita ka lang. Bitawan mo ako. Bitawan. Wag naman. Oh? Bitawan mo ako. Hindi ba't si Shahay yan? Ikaw bata ka. Tayo na. Hindi mo talaga alam ang iyong kinabukasan. Kaya humihingi na ako ng paumanhin sa iyo. Ayos lang. May silbi ba ang paghingi ng paumanhin? Sinasabi ko sa iyo, bata, tapos ka na. Tara. Kinalaban mo ang hindi mo dapat kalabanin. Tayo na nga. Sinasabi ko sa iyo, Ikaw ang naunang nanggulo? Wala ka na bang katinuan? aba, ang tapang ng babaeng ito. Tito, pwede mo bang ipasa sa akin itong matapang na ito? Tumahimik ka. Sige na nga, naiintindihan ko. Gusto ng tito ko ang matapang na tulad mo, kaya kukunin ko na lang yung tahimik. Hindi ako. Ayoko. Wag ako. Ayaw mo? Ngayon, pareho kayong sasama sa akin. Walang hiya. Bastos. Sabi ko, wala akong kinalaman dito. Maniniwala ka ba? Tito, may kinalaman. Bakit mo nasabing walang kinalaman? Hindi ba't sinabi mo kanina na tutulungan mo akong maglabas ng sama ng loob at sisirain ang batang ito? Ha? Sinabi ko ba? Oo, sinabi mo. Narinig ko mismo. Nagbibiro lang ako. Talaga. Anong nagbibiro? Seryosong-seryoso ka pa nga noon. Ikaw na bata ka. Ngayon lumuhod ka at magbigay pugay at humingi ng tawad. Tapos dalawang babae pa ang makakasama ko sa isang gabi. Patawarin ko ang buhay mo. Kailangan pang lumuhod at humingi ng tawad? Wag na. Bakit huwag? Si Tia Er hindi niya ako matalo dati. Kapag hindi siya lumuhod at humingi ng tawad, hindi ako titigil. Bibilang ako ng 3 ngayon ha? 3, 2, 1. Paumanhin. Nagkamali ako. Tia Er, baka mali ang narinig mo. Hindi ikaw. Manahimik ka. Anong nangyayari? Anong tinitingnan mo? Kapag tiningnan mo pa, sasapakin kita. Sinong kinakausap mo? Walang respeto. Aray ko, lumuhod ka, tawagin mo si Kuya Lee. Kuya Lee? Tama, ako nga. Kuya Lee, hindi ko po talaga kasalanan yon. Hindi ko po alam na kayo pala. Narinig kong gusto mo raw sanang patulugin silang dalawa. Nabalitaan ko na gusto mo raw akong paluhurin at mag-sorry? Nabalitaan ko na gusto mo raw akong paluhurin. Kuya, hindi po iyan ang iniisip ninyo. Tinawag mo siyang tito tapos ako tinawag mong kuya? Talaga bang ginagawa mo akong tanga, ano? Humingi ka na agad ng tawad. Lolo, nagkamali po ako. Sino ba talaga itong si Jiang Li? Hindi ko rin alam. Tama na. Ayoko nang makita ka pa kung hindi. Naiintindihan ko po. Hindi na po ako kailanman haharap sa inyo. Kundi, sa tuwing makikita nyo ako, paluin nyo na po ako. Luluhod po ako at ihaharap ko ang leeg ko para paluin ninyo. Ang kapal na mukha mo. Kung makita ka pa ni Master Jiang, magpakabaog ka na lang. Ay, sige. Magpapakabaog na lamang po ako. Ayoko na ring makita ka pa, Shahay. Naiintindihan ko po. Aalis na po ako ngayon. Umalis ka na ngayon. Pasensya na po. Ang galing talaga ng kuya. Jiang Li, sabihin mo ang totoo. Sino ka pa talaga? Ordinaryong tao lang ako. Ayan na, sige na, kumain na tayo. Ay, Tio. Sino ba talaga siya? Isang taong hindi ko kayang kalabanin. Isang taong hindi mo rin kayang kalabanin? Ano ba talaga ang pinagmulan niya? Nakita mo ba? Ang sugat ko, galing sa pambubugbog niya. Ano? Ganoon ba siya kalakas? Ano ba talaga ang background niya? Hindi ko mahanap kung ano ang background niya. Pero, sa tagal ko nang nakikisalamuha, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng tao. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin na apihin niya tayo? Siguradong pagbabayaran niya ang ginawa niya.
Salamat sa pag-imbita mo sa akin kumain. Sa susunod, ako naman ang mag-iimbita sa iyo, ha? Ayos lang, wag na. Talaga? Ayaw mo ba talaga? Kain lang tayo at manood ng sine. Tapos, Ayan na, wala nang tapos. sino bang may alam kung may tapos o wala? Magkita tayo sa susunod na araw. Aalis na ako. Bye-bye. Tayo lang dalawa ang kakain at manonood ng sine? Sa susunod na araw daw. May magagandang bagay siguro sa Wanbao Fair, kaya habang may ilang araw pa, dapat makakuha ako ng mas maraming mahiwagang bagay. Kuya, Mike S. pwede ba akong magtanong sa iyo? Ano bang relasyon mo sa Kiao Yu na yun? Normal na kaibigan lang siguro. Normal na kaibigan lang talaga? Oo. Normal na kaibigan. Normal na kaibigan. Bakit? Wala lang. Nagtatanong lang. Oh? Paano naman kayo ni Chinching? Noong naging kami? Talagang nabulag ako. Break na kami. Ang galing ng pagkahiwalay ninyo. Bakit? Galit ka rin ba sa kanya? Ako, sobra-sobra akong galit sa kanya. Kuya, Oh, may isa pa akong itatanong sa iyo. bakit ang dami mong tanong ngayon? Sasagutin mo ba o hindi? Sige, magtanong ka. Huwag ka nang mahiya sa akin. Kung sakali na hindi mo sana ako kinilalang kapatid noon, magkasama din kaya tayong dalawa? Magkasama? Oo, magkasama. Kahit hindi ka kapatid, magkasama pa rin tayo. Talaga? Oo. Kahit hindi ka kapatid, siguradong magkasama pa rin tayo. Pwede tayong maging matalik na magkaibigan. Matalik na kaibigan lang. Matalik na kaibigan. Pero ano? Pero gusto kita, ayaw kong maging matalik na kaibigan lang. Pero gusto kita ng ganito, ayoko nang maging matalik na kaibigan mo. Oo. Tama ka. Gusto rin kita, Gusto mo rin ako. Tama. Kaya naman hindi lang tayo basta magkaibigan ngayon, tayo ay pamilya. Hindi lang ikaw ang pamilya ko rin si nanay natin. Ang nanay natin ay ang direktor ng orphanage noon. Mga ulila rin tayo sa orphanage, lahat kayo ay pamilya ko. Pamilya? Oo, tama, pamilya, mga kapamilya. Hindi ko kayo pababayaan. Oh, matutulog na ako. Ha? Ang aga mo naman matulog? Oo nga, good night torpeng lalaki. O sige, good night. Ikaw, Jiang, Ikaw? bakit ka naglakas loob na pumunta sa lugar na ito? Para ba ito sa isang taong tulad mo? Bakit? Sino ka para pigilan ako? Ikaw na pulubing mambubulok ng basura. Hindi pa ako naghiganti dahil sinaktan mo ang nanay ko tapos nagpakita ka pa sa harap ko? Sinaktan ko ang nanay mo dahil karapat-dapat lang sa kanya yon. Tinawag mo akong bastos, binulag mo ang kapatid ko, at pinilit mo pa kaming pumirma ng kasunduan. Hindi ba kayo ang bastos? Wala akong pakialam, isa kang gago na nambubugbog ng babae. Ano? May nambubugbog ba ng babae na gustong makapasok sa Wanbao Club? Mister, pinapayuhan kitang umalis ka na agad. Kung hindi, huwag kang magtataka kung magalit ako. Haha, Ginoong Kiao. Kilala mo siya? Ikaw? Baka kaibigan mo siya? Paumanhin kanina, hindi ko alam. Anong kaibigan? Gusto kong patayin ang lalaking ito at itapon sa dagat. Ay, hindi pala kaibigan? Sabi ko na nga ba. Itong basurang ito, paano mo naman mapapansin? Sino ang basura? Alam ng sarili niya. Nakabihis na parang disenteng tao? Sinong minura mo? Hindi kita minura. Huwag kang magpakaawa. Ikaw. Niloloko mo ang kapatid ko at sinasaktan mo pa ang babae. Tama si Xia Meishu. Ano ka pa, kundi basura. Alam mo ba ang buong kwento? Nagsasalita ka lang ng walang alam. Kailangan pa ba akong mangakit sa kapatid mo? Ano? Itong basurang ito, naglakas loob na linlangin ang kapatid ni Ginoong Kiao? Talagang napakakapal ng mukha mo. Anong panlilin lang? Ikaw na plastic? Marunong ka bang magsalita ng maayos? Kapatid pala siya ni Ginoong Kiao? Basta masaya ang kapatid? Kung tinatawag mo akong plastic, sige na. Ginoong Kiao, huwag mo siyang pagalitan. Anong nangyayari sa iyo? Nakasama mo lang itong basura
ng 2 araw, nakalimutan mo na ba ang pagtuturo ng pamilya Kiao? Sinong tinatawag mong basura? Kuya, ano ba talaga ang ibig mong sabihin na nakasama? Pwede bang magsalita ka ng maayos? Kaming dalawa ay tunay na nag-iibigan. Kami ay tunay na nagmamahalan. Pakawalan mo ang kapatid ko. Ako ba ang dapat na magpakawala sa kapatid mo? Kapatid mo ang nakayakap sa akin. Wala ka talagang pakialam. Kung ganoon, hindi mo talaga iginagalang ang pamilya Kiao. Ikaw na isang walang kuwentang hamak. Walang kuwentang hamak pala, ha? Talagang yayakapin ko ang kapatid mo at hahalik-halikan ko siya sa harap mo. Wala talaga akong respeto. Sa ang pamilya Kiao mo, anong gagawin mo sa akin? Ano? Yang Master Kiao, minamaliit ka niya at hinahamon ka pa. Ikaw? Anong ikaw? Ikaw ang sinasabi mo. Inimbita rin ako rito. Paibahin mo ba ako? Ha? Ikaw? May karapatan ka bang pumunta rito? Alam mo ba kung sino-sino ang pumupunta rito? Pwedeng mga big boss sa antique industry o kaya naman ay mga mayayamang negosyante na may asset na bilyon-bilyon. Anong basihan para imbitahan ka? Pasensya na. Ang 2 puntong ito, na kay Jiang Li na, hindi lang siya may bilyong asset, siya rin ay isang big boss sa antique. Kiao Yu, kailan ka pa natutong magsinungaling? Tingnan mo, ang hitsura niya, parang may bilyon? Kung mayroong 10,000 sa bulsa mo, siguro nagdasal na ang mga ninuno mo para rito. Hindi ba't hinahanap mo iyon nitong nakaraang araw? Na sa loob ng isang araw, gumamit ng 1 milyong piso para kumita ng 1 bilyong piso ang Diyos ng futures? Sasabihin ko sa iyo, ang taong iyon ay si Jiang Li. Gumamit siya ng 1 milyong piso para kumita ng 2 bilyong piso. Nakita ko iyon mismo. Kinita niya ang 2 bilyon mula sa 1 milyong piso. Nakita ko iyon mismo sa aking mga mata. Ha? Siya? Alam ba niya kung ano ang futures? Nakita na ba niya ang VIP trading room ng futures kung ano ang hitsura nito? Hemp. Alam mo ba, Kiao Yu, gaano karaming tao sa buong mundo ngayon ang naghahanap sa God of Futures na ito dahil lang sa titulong God of Futures. Hindi lang kung sinong ordinaryong tao ang pwedeng pumalit dyan. Bakit niyo siya hinahanap? Siyempre, hinahanap namin ang matandang iyon para turuan kami ng kaunting taktika sa paghawak ng ari-arian. Kahit pa mahanap ninyo siya, tutulungan ba niya kayo? Sa ugali mong iyan? Tingnan mo nga. Hindi mo pala sinabing ikaw ang God of Futures. Nabisto ka tuloy, hindi ba? Talagang masama na ang lipunan ngayon at wala nang paggalang ang mga tao at lalong nagiging mapanghas ang mga manloloko. Maniniwala kayo o hindi, wala akong anumang kawalan. Umalis kayo? Papasok na ako? Ikaw, bakit ka papasok? Itutuloy mo pa rin ang panloloko mo? Ako, si Kiao Yi, ang unang hindi papayag. Inimbitahan ako? Para lang dayain ka? Para lang sa kakarampot mong pera? Tama. Nakita ko mismo si Zooming na inimbitahan si Jiang Li na pumunta rito. Miss Kiao, wag mo na siyang pagtakpan pa. Naiinis na talaga ako. Ang basura niyang iyan, bakit siya makikihalubilo kay Zooming? Sige, sabi mo, inimbitahan ka. Nasaan ang imbitasyon? Ipakita mo sa akin. Imbitasyon? Siyempre, dala ko ang imbitasyon. Hahanapin ko lang. Aray! Ano? Nabisto? Hindi mo maipakita. Kung hindi mo maipakita, umalis ka na, hindi ka welcome dito. May imbitasyon talaga. Huwag niyo siyang akusahan ng wala sa lugar. May imbitasyon talaga. Ako mismo ang nagpadala ng tao para magdala. Zooming. Magandang araw po. Ginagarantiya ko si Jiang Li. Si Jiang Li ay talagang isang senior expert sa pagtatasa ng mga antigo at ang kanyang profesionalismo ay hindi nalalayo sa akin. Siya? Ginoong Zhu, hindi kaya niloloko ka lang niya? Marunong siyang magtasa ng antigo? Hump, sino ang sinasabi mong walang kakayahang magtasa? Huwag kang maliitin. Talagang marunong si Jiang Li magtasa at mayroon siyang matalas na mata sa pagkilatis. Ako? Hindi ako masyadong marunong sa mga antigo. Basta't nagkataon lang iyon. Zhang Sung, napakababa ng loob mo. Nagmula ako sa isang pamilya ng mga antigo. Hindi ko ba malalaman ang kakayahan ni Zhang Sung? Bukod pa rito, inaanyayahan ko si Jiang Li na sumali sa Shaowan Baohui. Ano? Shaowan Baohui? Ano nga ba ang Shaowan Baohui? Ang Shaowan Baohui
ay ang super member ng One Bauhui. Tanging ang mga pinakamayayamang negosyante o mga batikang eksperto sa larangan ng Antigo na may mataas ang respeto ang maaaring pumasok. At ang Xiaowan Baohui ay taon-taon, isa lamang bagong miyembro ang tinatanggap. Bakit siya makakapasok? Dahil naniniwala ako kay Jiang Li, talagang may karapatan siyang sumali sa Xiaowan Baohui. Ako, si Zhu Ming, ang nananagot para sa kaniya. Kung siya ay hindi karapat-dapat, ang pamilya Zhu ay hindi na muling magsasagawa ng Wan Baohui. Ano? Ay, zooming! Ang ginagawa mong yan ay talagang hindi ko na makakaya. Naniniwala akong hinding-hindi mo ako bibiguin. Sige na, kapatid, itong Wan Baohui na to, wala namang magandang tingnan. Dadalhin na lang kita sa Xiaowan Baohui. Siguradong hindi ka bibiguin ng mga bagay dito. Sige. Ako, ang batang pinuno ng pamilya Qiao, ay kailangan pang gamitin ang pangalan ng lolo ko para lang makasali sa Xiaowan Baohui. Sino siya para magawa yan? Isa lang siyang langgam sa ilalim. Sigurado ako na siya ay isang mahusay na scammer at nagawa pa niyang lokohin si Young Master Zhu Ming ng ganito. Titingnan ko kung paano ang batang yan sa Xiaowan Baohui mapapahiya. Young Master Kiao, ang miyembro ba ng Xiaowan Baohui ay pwedeng magdala ng isang kasama? Oo. Kung gayon, gusto ko ring mapanood si Young Master Kiao na ipahiya si Jiang Li sa Xiaowan Baohui. Pwede mo ba akong isama? Kuya, kung isasama mo ang maliit na ahas na, yan, paano naman ako? Gusto ko ring sumama. Ikaw, umalis ka at mag-isip-isip. Gusto mo pa ring makipagtagpo ng lihim sa batang yon, ano? Tara na, umalis na tayo. Kung hindi mo ako isasama, hindi ko na rin gusto. Bakit? Magandang umaga, mga kaibigan. Ipakikilala ko po sa inyo. Siya po si Zhang Li, si Master Zhang, ang bagong miyembro ng ating Little Wanbao Society. Huwag niyo na lang pansinin ang kanyang pagkabata, pero ang galing niya ay talagang pinakamahusay. Ang batang ito, isa na palang appraisal master? Sa ganyang edad, naglakas loob ng tawaging master, Young Master Zhu. Baka nagbibiro ka lang? Ibig sabihin ba, ang edad ang nagdidikta sa antas ng appraisal? Kung totoo ang sinasabi mo, maghahanap ako ng taong higit 100 taong gulang. Kung gayon, ang kanyang husay sa appraisal, hindi ba't hihigit pa ng ilang dekada kay Master Zhao? Sa ganyang edad niya, ano bang alam niyang makita? Kahit anong peking item ang ilabas, madali siyang maloloko at malilito. Kung may kakayahan siya, hindi ba ako, si Zhu Ming, ang makakakita niyan? Kailangan pa bang makialam si Master Zhao dito? Ikaw, bata, hindi kaya dinampot ka lang diyan sa kalye? Kung wala kang kakayahan, umalis ka na. Matanda, asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Huwag mo na akong alalahanin. Haha, narinig mo ba? Para na siyang minumura ka na nakikialam ka sa hindi mo negosyo. Matanda, magpahinga ka na muna. Isang grupo ng mga walang galang na kabataan. Ang kanilang pag-uugali, kinain na ba ng aso? Huwag kang tumahol dito. Magpakita ka na lang ng tunay na galing. Huwag ka nang gumawa ng ingay. Sige, mamaya na. Makikipagkompetensya ako sa taong dinampot lang sa kalye para makita kung anong klaseng tao siya. Nandito ka na sa linya na ito hanggang sa mamatay ka na. Kung ikukumpara ka pa kay Jiang Li, hindi ba pang-aapi na yon? Ayos lang, kung kailangan, sige, ikumpara. Mamaya, huwag mo lang akong sisihin kung hindi ako magpipigil. Kapatid na Jiang, kahit na itong matanda ay hindi marunong makisama, may kakayahan talaga siya. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang mag-alala, magandang pagkakataon ito para mapatunayan ko ang aking sarili. Ang yabang mo, tingnan nga natin kung anong klase kang tao. Gusto ko ring makita kung may silbi ka bang tao. Aba, may palabas. Pasensya na, kapatid. Itong matandang ito,
Matagal na akong kinaiinisan na dawit ka pa ngayong araw. Hala, wala yon. Sige na, kapatid, umupo ka. Jiang Li. Dr. Hua. Oo? Magkakilala kayo? Masasabi nating nagkita na kami ng ilang beses. Ilang beses nagkita? Ano ba ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Wala lang po. Buwisit ka. Matagal na kitang hinahanap. Hindi lang pala ilang beses. Saan kayo nagkita? Aray! Ha, kung ganoon, magkatabi na lang sina Zhang Li at Miss Hua dahil may kailangan pa akong asikasuhin. Mag-enjoy kayo. Buwisit ka. Bakit mo ako ini-snub nung gabing iyon? Alam mo bang sobrang nag-iisa ako habang hinihintay ka? Nagkamali ako? Pwede bang umupo muna tayo? Hoy, hoy! Bakit? Nahihiya ka? Dr. Hua! Bakit wala akong nakitang kahit isang antigo dito sa maliit na Wanbao Society? Bakit Dr. Hua ang tawag mo? Gusto kong tawagin mo akong ate, maliit na kapatid. Oh ha. Ate Hua. Mabait. Ang Wanbao Society natin, taon-taon ay mayroong 10,000 exhibit na ipinapakita dito. Karamihan sa mga exhibit ay nasa malaking bulwagan sa labas. Noong dumaan ka kanina, nakita mo siguro, hindi ba? Habang itong maliit na Wanbao Society natin, ay isa lang itong maliit na VIP trading room. Ipinapakita lang dito ang mga kayamanan ng bawat pamilya at ang mga kayamanang ito maya-maya ay ipapakita sa gitnang display table. Isa-isa para makita at suriin ang lahat. Ganoon pala iyon. As SS. Baka naman isa kang tagong eksperto sa antigo, ha? Hindi naman ako eksperto sa antigo. Mahilig lang ako. Kinakatawan ko ang pamilya Zhou sa pagdating kong ito. Ang pamilya Zhou? Si Zhou Linfeng? Tama, si Zhao Linfeng ang aking pinsan. Alam mo ba, maliit na kapatid. Magkakilala kayong dalawa? Siyempre naman. At alam ko rin, ikaw ang sikat na master ng futures. Paano mo nalaman? Sa loob lamang ng isang araw, kumita ka ng 20 bilyon mula sa 1 milyon. Maraming tao ang sumusubaybay sa nangyaring iyon. Hindi mo naman pwedeng ipagpalagay na ako iyon. Pero hindi ba pinagawa mo ang pinsan ko na maging parang aso sa labas ng trading room ninyo? Ang pamilya Zhao tungkol sa bagay na ito ay talagang binibigyan ng malaking pansin. Gumastos sila ng malaki para hanapin ang impormasyon mo. Deserve niya iyon. Gayunpaman, wala akong pakialam sa mga problema ng mga lalaki. Ngunit dahil sa relasyon ko sa pamilya Zhou, nakita ko ang litrato mo. Sa tingin ko hindi na magtatagal at lalabas na ang litrato mo online. Lalabas online? Oo, sisikat ka na. Lahat ng tao sa mundo ay naghahanap sa iyo ngayon. Kaya pala hinahanap din ako ng kapatid ni Kiao Yu? Kaya pala napakalaki ng atensyon sa pangyayaring ito. Ano? May problema ka ba? Ang galing mo ah. Ay, ikaw nga, nambibiktima na naman ng ibang babae dito. Saan mo naman nakita na nang bibiktima ako ng babae? At nagtataka pa. Kayong dalawa ay naglalandian sa publiko. May mukha pa kayong sabihin, iyan. Tingnan mo itong parang basurang tao, gustong umangat sa buhay na parang baliw, at lumalapit ka agad sa mga mayayaman. Sa simula pa lang, akala ko na hindi magandang tao itong batang ito at dito pa siya gagawa ng mga immoral na bagay. Anong problema ninyong mga tao? Bakit parang sinisundan ninyo ako at kinakagat na parang aso? May ebidensya ba kayo? Kailangan pa ba ng ebidensya? Kilala ko si Doktora Hua. Siya ay kamag-anak ng pamilya Zhou at bata pa siya at isa siyang nangungunang tao sa larangan ng medisina. Magkakagusto siya sa iyo. Tama, talagang nangangarap kang makakuha ng isang bagay na lampas sa iyong kakayahan. Nabaliw ka na ba? Gusto mong lumapit ka agad sa tuwing makakita ka ng magandang babae. Doktora Hua, ikaw ang magsabi. Itong batang lalaking ito, tinakot ka ba niya sa anumang paraan? Ngayon, ako, ang matanda, ay magtatanggol sa iyo. Tinakot ako? Sa tingin ko, tama ang pagsusuri ni Maestro Zhao. Gumamit ng kung anong paraan itong batang ito na hindi dapat malaman ng iba. Tama. Siguradong iyon na nga.
Ha 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 ha? Tinakot niya ako para makasama siya? Hindi na kailangan ng pananakot. Basta, gusto mong makasama ako, siguradong maghihintay ako sa iyo nang masunurin. Hindi maaari? Mayroon ba siyang napakalakas na kakayahan? Hindi naman siguro, no? Totoo ba talaga? Anong nangyayari sa mga kabataan ngayon? Siguro nga matanda na ako at hindi ko na maintindihan ang mundong ito. Huwag kang magbiro. Anong meron? May nawala ba sa iyo dahil hinalikan kita? Babawi ako sa iyo mamaya. Bakit? Nakita mo na ba ang sapat? Kapag tumitig ka pa, sisingilin na kita. Kung hindi ako ang baliw, siguradong ang mundong ito ang baliw. Anong klaseng kakayahan mayroon itong si Zhang Li? Dapat ko bang ayusin ang relasyon namin, matuto ng kahit kaunting kasanayan? At pagkatapos ay makuha ko na si Young Master Kiao. Ang mga kabataang ito talaga namang napakahanga-hanga. Ano? Hindi ba't nakakapagbigay sa iyo ng karangalan ang ginawa ko? Mas mabuting hindi na lang ako magkaroon ng karangalang ito. Bakit? Bakit itong mahirap na batang ito? Mga ginagalang, ang munting Wanbao Association na aktibidad sa pagtatasa ng kayamanan ay opisyal nang magsisimula. Ipapakita na namin ngayon ang unang bihirang item. Teka, sandali. May problema ba? Gusto akong hamunin sa laban ng isip ng batang ito. Sige, sasamahan ko siyang maglaro. Sige, huwag mong sabihing binubuli kita. Matandang hukluban. Ikaw ang magtakda ng patakaran. Tingnan natin kung paano tayo maglalaban. Kung gayon, gawin natin ang pinakasimpleng bagay. Mag-e-estimate tayo ng presyo at kung sino ang mag-estimate ng presyo na pinakamalapit sa presyo ng antik na ito. Zhang Li, huwag kang pumayag sa kanya. Ang matandang lalaking ito ay nasa bawat nangungunang auction, nagsilbing appraiser sa buong buhay niya. Hindi mo siya matatalo. Pumapayag ako. Zhang Li. Sobrang yabang. Mga kasama, nakita nyo na, gawin nyo akong saksi. Ngayon, ibubunyag ko ang batang ito, ibubunyag ko ang huwad niyang mukha. Maghihintay ako at aabangan ko ang tagumpay ni Zhao Lao. Matandang lalaki, tingnan mo kung hindi kita tatalunin. Gagamitin ko ang glasses of value para sa presyo. Value coin? Kapag hinawakan ng host ang barya, makikita niya ang presyo ng lahat ng item. Sa pamamagitan nito, siguradong panalo na ako. Dahil ang dalawa ay sumang-ayon sa mga patakaran ng kompetisyon. Kung gayon, ilalabas ko ang unang bihirang item ng maliit na Wanbao meeting. Ming Swande Blue and White Porcelain. Ngayon, mangyaring mag-estimate ng presyo. Ay, ito ang pinakamahusay na Ming Xuan de Blue and White Porcelain. Ang blue and white porcelain na yan, 10 milyong piso ang halaga? Hindi ko inakala na makikita ko itong ganitong kayamanan. Talagang sulit ang pagpunta ko rito. Kung gayon, magbigay ka muna ng presyo. Huwag mong sabihing inaapi ko kayong mga bata. 18 milyong piso. Ganyan ka agad nagpresyo? Hindi ka ba lalapit at titingin? Hindi na kailangan. Maestro Zhao, kayo na ang magbigay ng presyo. Ako rin ay 18 milyong piso. Hindi ako nagkakamali sa pandinig, tama ba? Pareho ang presyo nilang dalawa. Anong nangyayari? Nagkamali ba siguro Zhao sa sinabi niya? Ikaw din 18 milyon? Suwerte ang batang ito, nakahula siya ng tama. Anong ibig mong sabihin na swerte? Hindi ba't kinopya mo lang ang sagot ko? Kalokohan. Paano mangungopya ang isang maestro na tulad ko sa iyo? Sobra ka namang bilib sa sarili mo. May kakayahan din pala ang matandang ito. Mukhang mahirap manalo ngayon. Nagbigay kayong dalawa ng parehong presyo, 18 milyong piso. Kung gayon, magkano talaga ang halaga nito? Ang presyo nito pala ay... Ang presyo niya ay talagang 18 milyon? Tama si Zhang Li at si Master Zhao. Anong klaseng swerte ba meron ang taong ito?
Nagawa niya pa itong hulaan ng tama. Hintayin natin ang ikalawang round, tiyak na matatalo siya sa ikalawang round, at siguradong gigibain siya ni Master Zhao. Ang galing mo, bata. Mas lalo akong nagkakagusto sa iyo. Itong mababang uri, bakit ang galing mong manloko ng mga babae? Nakakaawa ang kapatid ko. Naloko rin ng lalaking ito. Ano ba ang ibig mong sabihin na panloloko? Ako, si Zhangli, ay hindi kasing sama ng iniisip mo. Alam mo sa sarili mo kung nanloloko ka o hindi. Ngayon, mag-uumpisa na tayo sa paghula ng presyo ng pangalawang item. Ang pangalawang item ay ang Tang Sankay. May katulad niyan noon, pero umabot sa 26 na milyong presyo. Hi! Sulit talaga ang pagpunta rito. Hayaan kitang magbigay ng presyo noong nakaraan. Ngayon ako na muna para hindi ako siraan nitong munting walang alam. Nakakatawa. Kung gusto mong mauna, sige, mauna ka na. Para hindi mo masabi na inapi ko ang matatanda. Ang presyo ko ay 20 milyon. Hoy bata, ngayon na ang pagkakataon mo. Kapatid na Zhang, gusto mo bang umakyat at tingnan? Hindi na talaga kailangan. Alam ko na ang presyo nito kahit nakaupo lang ako rito. Kung hindi ka lalapit para tingnan ng mabuti, paano mo makikita ang halaga ng hiyas na ito? Kailangan mo lang lumapit dahil mahina ang kakayahan mo. Pero ako, kahit ganito kalayo ang upo ko, malalaman ko na halos tama ang presyo. Kawalang hiyaan. Sa tagal ko na sa negosyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kayabang at kamangmangan. Malayo pa ang tingin mo? Bakit hindi ka na lang lumipad sa langit? Maestro, Zhao, hayaan niyo lang siyang magbigay ng presyo ng basta-basta at madali niyo na lang siyang talunin. Bakit pa kayo mag-aaksaya ng oras sa taong ganito? Ang mga taong tulad niyan ay puro hangin lang. Ang kakayahan nila ay nasa dila lang. Parehong mga kabataan pero hindi mo alam. Mayabang at walang galang na nagngangalang Zhang. May kanya-kanyang paraan ang bawat isa. Bakit nyo nasabing hindi magaling si kapatid na Zhangli? Pakiramdam ko, hindi matatalo si Zhangli. Oo nga, ang dami mong sinasabi. Pero hindi ka rin nanalo noong huling beses, hindi ba? Sa huli, kailangan mong ipakita ang tunay na kakayahan. Kundi, nagpapanggap ka lang na matalino dahil matanda ka na. Huwag nang mag-aksaya ng anumang salita. Magpresyo ka na. Tinataya ko na ang presyo ay 19 na milyon. Young Master Kiao, this time magkaiba na ang presyo ng dalawang tao, mukhang magkakaalaman na. Do we still have to think about that? It's definitely Master Zhao who won. Finally, naubos na ang swerte ng batang ito. I thought you would bid the same price as me and then you would match me again. Then you would be able to match me. Enough for you to brag about for a while. I didn't expect you to say it yourself. You really don't know if you're truly stupid or just pretending. What I needed was to ride on your popularity to gain some prestige. No, what I needed was to tapakan ka at tumayo sa ibabaw mo para makita ako ng mas maraming tao. What a pipe dream. It will reveal your true face today. This is truly humiliating. Master Zhao, if you have any complaints against me, you can say it out loud. I won't say the good words twice, but as for your vision, you should really go back and think about it again. How shameful. Oh, so you're not pretending anymore? Is that right? That's right. I've been tolerating you for a long time. Why are you the president and I'm the vice president? What part of your experience and your ability is better than mine? To put it bluntly, you only got that position by relying on the Zhu family. You only just got the position, didn't you? I respect you and call you Master Zhao. But if I don't respect you, in my eyes, you are just an old stubborn fool who relies on his age. Old stubborn fool, then you are a good for nothing, built by background. What is going on here? There's drama to watch. I'm a good for nothing, am I? Did not Zhangli gamble with you today? Good, let's have a bet too. If I lose, you will not need to drive me out. I will leave the Qing City Antique Association myself. Sasasabayan kita hanggang dulo. Ano ang gusto mong itaya? Hindi ba't sinabi mong wala akong panlasa? Tiyak na mananalo si Zhangli. Ang itinataya ko ngayon. Ikaw na nagsasabi lang ng walang katuturan at puno ng kayabangan. Kaya mo ba akong talunin? Sabihin mo lang kung may tapang ka ba o wala. Matatakot ba ako sa iyo? Kung matalo ako, aalis ako sa mundo ng antik at hindi ko nahahawakan pa
ang anumang antik o kaligrafiya. Kapatid na Zhangli, ngayon ay umaasa ako sa iyo na ibalik ang aking karangalan. Huwag kang mag-alala. Madali lang kalabanin ang taong may ganitong antas. Sa sobrang dami ng yabang, naniniwala na siya sa sarili niya. Nakakatuwa. Sige na, tingnan na lang natin kung sino ang may tunay na kakayahan. Kapatid na Zooming, pakisabi na ang gabay na presyo. Sige. Anong nangyari? Nanalo ba si Zhangli? Tingnan mo ang mukha ni Zooming. Mukha ba siyang nanalo si Zhangli? Mukhang lalabas na ang resulta. Talo si Zhangli. Anong nangyari? Nanalo ba ako? Ikinalulungkot ko. Kinabahan ako, akala ko natalo ka na. Paano ako matatalo? Kakaiba. Bakit tabla? Baka may problema ang paningin? Magkaiba ang presyo nila? Paanong naging tabla? Tama. Zooming. Magsalita ka na. Zooming, naglalaro ka ba ng pandaraya? Paanong naging tabla ulit tayo? Dapat ako ang nanalo. Akala mo kasing walang hiya kita. Tabla? Tabla talaga. Kapatid Zooming, ano ba talaga ang nangyayari? Dapat si Zhangli ang nanalo, pero... Paanong siya ang nanalo? Pero, itong tangsangkay na ito, dati mayroon itong dalawang magkamukhang magkamukha. Ang isa ay kabebenta pa lang, at ang halaga ng pagkakabenta ay 19 milyon at 500,000 piso. Tingnan mo, nakasulat ba riyan ay 19 milyon? Ganoon pala. Walang problema ang barya? Iyon ay dahil sa may pagbabago talaga sa presyo ng mga antik at nagkataon lang na naabutan ko. Dahil 19 milyon at 500,000 ang halaga ng benta, nag-alok si Zhangli ng 19 milyon. Nag-alok si Maestro Zhao ng 20 milyon. Natural, tabla ang laban. Oo nga. Dapat ang pinakabagong presyo ang batayan. Sa tingin ko tama sila. Sige, tatanggapin ko na lang na tabla, bilisan na natin at simulan na ang susunod na round. Walang hiya talaga. Talagang makapal ang mukha mo. Ikaw. Kapatid Zhangli, pakipanalo mo pa ako ng isa pang round. Walang problema. Panoorin na lang natin ang pangatlong round. Sige, ito na ang pangatlo nating koleksyon. Ito ay isang landscape painting ni Jinghao, isang master mula sa huling liyang noong 5 dinastiya. Ha bata. Napakasama ng iyong kapalaran, pumatol ka pa sa di dapat patulan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang larangan kung saan pinakamahusay si Master Zhao ay ang mga lumang painting. Sa larangan ng mga lumang painting, kung sasabihin na siya ang may pinakamahusay na kakayahan sa pagtatasa, walang magsasalungat sa kasalukuyan. Ano? Hindi ba nangangahulugan iyon na siguradong talo na talaga si Zhangli? Tama. Ang pagtatasa ni Master Zhao sa kaligrafiya at pagpipinta niya, kahit ilang salita lang, mabilis niya itong maitatakda. Mag-ingat ka, Zhangli. Ito ang larangan na pinakamahusay na alam ng matandang ito. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Bata, bakit hindi ka na lang sumuko agad? Kapag sampalin mo ang iyong sarili ng mga 10 beses, hahayaan kitang makakain pa rin sa mundo ng pagtatasa ng mga antik. Pasensya na. Ang bigay na pagkain ng iba ay hindi ko talaga kayang kainin. Binigyan ko na ng pagkakataon ang bata, pero wala siyang silbi. Gusto mo rin ba ng pagkakataon? Basta humingi ka ng tawad sa akin at umamin ka ng iyong pagkatalo. At kusang loob kang magbitiw sa iyong posisyon bilang presidente, hindi ko ipagsasabi sa lahat ang iyong amateur na kakayahan sa pagtatasa at bibigyan ko ng kaunting respeto ang pamilyang Zhu. Mas gugustuhin ko pang matalo ng may dignidad kaysa sa nakakadiri mong limos. Sige, ikaw muna. Ako pala? Sige ako. Bakit may dalawang presyo? Bakit may dalawang presyo? Nagkamali ba ang mata ko sa halaga? Paano magkakaroon ng dalawang presyo ang isang painting? Anong nangyari, Zhangli? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Anong meron? Hoy, magsalita ka na. Hindi tama. Tiyak na may mali sa painting na ito. Ha? Nakisali ka rin tumingin sa painting, ha?
Akala ko wala kang mga paa. Ginoong Kiao, tingnan mo ang ekspresyon ni Jiang Li. Sa tingin ko, hindi niya talaga maintindihan. Nakarating siya sa ikatlong round. Tunay na napakaswerte niya. Ngayon, tuluyan na siyang bumigay. Jiang Li ang painting. Siguro ay medyo mahirap husgahan? Dumating ka na? Kuya! Hindi ba ikaw yung lumuhod sa harap ng kuya ko noong araw na yon? Sinong lumuhod sa harap niya, gago? Tingin ko, naghahanap ka ng gulo. Malinaw na nakita ko noong araw na yon. Pakiramdam ko, iiyak ka na nga. Sira ulo. Ha? Dahil nahuli na natin itong si Gigi Joe. Ano na ang plano mo ngayon? Hindi ko alam kung anong uri ng salamangkang ginamit ng batang si Zhang Li. Pero ginawa niya akong aso ng ilang araw. Hindi ko talaga ito palalampasin. Hindi ko rin ito palalampasin, pero talagang kakaiba ang batang yon. Gusto ko lang siyang kurakutan ng pera, at pagkatapos ay aalis na ako sa Qingxi. Sige, gusto mo ng pera? At gusto ko naman ang buhay ni Zhang Li. Ay, sandali lang. Mayroon pa akong singsing na pang-trace ng mahiwagang bagay. Kapag isinuot mo ito, maaari mong balikan ang pinanggalingan ng isang bagay sa pamamagitan lamang ng paghipo. Masusubaybayan ang mga nangyari noong nakaraan at makikita ang mga pangyayari sa iyong isip. Trace. Mukhang wala na siyang magagawa, nagsisimula na siyang magdahilan at ayaw niyang magbigay ng pagtataya. Walang hiya talaga ang taong ito. Gumamit pa siya ng ganyang kasamang taktika. Pwede ba kayong tumahimik? Ano, tingin mo ring nagdadahilan lang siya? Tinataya ko ito sa halagang 80 milyong piso. Ganito pala ang totoong orihinal na anyo ng painting na ito. Napaka-interesante. Hahaha, nakakatawa. Talaga namang walang alam. Nagsisimula ng tumawad, nang walang basihan. Jiang Li, baka nga mali ang pagtatantya mo. Hindi naman siguro ganoon kamahal ang painting na iyan? Anong pinagbubulungan ninyong dalawa? Siguradong sigurado, 80 milyong piso ang halaga. Tinatantya ko ang painting na ito sa 38 milyong piso. Mukhang magkakaalaman na talaga kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Mukhang totoo ang kasabihan na ang matanda ay mas may alam. Siguradong talo na itong batang ito. Zhang Li, seryoso ka ba? Hindi ka nagbibiro? Tama, 80 milyong piso nga. Ihayag mo na ang sagot. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Oo nga. Tapos na magsalita ang dalawa, magpatuloy na sa susunod na hakbang. Hay, 38 milyong piso ang tantya. Talagang talo na si Zhang Li. Ha 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 ha. Ha, ayos. Kaya panahon na para tuparin ninyo ang inyong kasunduan. Sino ba ang nagsabing talo ako? Ano? Gusto mo pang tumanggi? Ganoon ba? Lahat kami nakatingin, huwag kang maging kahiya-hiya. Ganyan ka pala. Ayaw mong matalo. Talaga namang sobrang nakakawalang galang ka. Hayaan mo na, kapatid na Zhang Li. Ako ang nagdala sa'yo sa gulo. 38 milyong piso nga talaga ang halaga ng larawang ito. Pero sino ang nagsabing isa itong painting? Zhang Li, kapatid, ano ang sinasabi mo? Saan nanggaling ang dalawang painting? Naghahalusinate ka ba? Bata, akala mo ba ay makakalusot ka sa pagpapanggap na tanga? Gagamit ba ako ng ganyang kahiyahiyang paraan? Tatalunin kita ng patas. Anong nangyayari kay Jiang Li? Sabihin mo na. Dahil may 2 layer ang painting na ito. May isa pang layer sa loob. Ha 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 ha. Nakakatawa. Nakakatawa iyan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang katawa-tawang tao. Paanong magkakaroon ng isa pang painting sa loob nito? Kahit pa mayroon ngang isa pa, paano mo nalaman ang presyo ng nasa loob? May superpower ka ba? Nababaliw na ba siya? Malaki ang posibilidad na nababaliw na siya. Sigurado akong may isa pang layer sa loob ng painting na ito. Mayroon pa talaga. Mga Ginoo, sandali lang po. Magpapadala ako ng tao para suriin ang painting na ito. Yang Master Ju, wag na po kayong mag-abala, magaling ako sa framing. Ako na lang ang titingin. Tama lang. Para matalo ka at wala kang masabi. Ano? Zhou Linfeng, gusto mo bang mamatay?
Ano ang nangyari? Kailangan ko munang umalis sandali. Hoy, mabuti. Tingnan mo. Dahil matatalo na, tatakas na. Hindi ka aalis, bata ka. Akala ko kung sino ka. Isa ka lang palang duwag na walang bayag. Kahit ano pang sabihin nyo, may mahalaga akong kailangan puntahan, aalis na ako, umalis diyan. Ano ang nangyayari kay Zhangli? Gusto mo nang tumanggi. Umalis ka. Paano kung ayaw ko? Palo ng panghampas aso. Naglalaro ka sa kamatayan. Sapatos ng mabilis na paglipat. Ha? Nasaan na siya? Talaga palang may nakatagong painting dito. Totoo ang sinasabi ko, ang 2 painting na ito ay aabot sa 80 milyong piso. Haha. Huwag kang magmadali. Hindi ba't gusto mong magpanggap, putang ina mo? Uhubarin ko ang lahat ng damit mo. Tingnan natin kung paano ka magpapanggap. Hinahanap ninyo ang inyong kamatayan. Zhangli, huwag kang lumapit kapag umabante ka pa ng isang hakbang. Papatayin ko siya. Zhangli, basta sundin mo lang ang gusto ko. Maaari na namin silang palayain. Zhangli, basta lumuhod ka ngayon at magbigay-pugay ka sa akin, palalayain ko siya. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Sulit, di ba? Uulitin ko, umalis kayo o mamatay. Zhangli, huwag mong tanggihan ang kabaitan. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag ka nang umabante. Tumigil ka. Ikaw talaga. Instant movement God shoes. Sumugod. Ikaw ang pumilit sa akin ito. Hoy! Master Zhao, talo ka na. Ha? Paano akong natalo? Paano siya nanalo? Bakit? Nasaan si Zhangli? Nasaan si Zhangli? Nasaan siya? Si Zhangli ba? Ang Diyos ng futures trading na hinahanap ng aming 4 na pamilya. Siya nga. Paano siya? Hindi maaari. Si Zhangli talaga ang Diyos ng futures trading. Matagal nang nalaman iyan ng pamilyang Zhu at hinahanap na nila siya. Siya nga talaga. Lubos na nakakagulat. Ano ba ang mga ginawa ko noon? Imposible. Isa lang siyang basurero. Paanong naging Diyos siya ng futures trading? Ang mga mata ko. Bakit sa? Dahil binulag mo ang mata ng kapatid ko, ngayon bulag na rin ang mga mata mo, ito ay patas lang. Pabango ng Diyos. Hayaan niyo silang dalawa na umamin sa krimen. Teka lang, nasaan na ba sila? Nasaan na sila? Nasaan na sila? Nasaan na sila? Naku. Ate, ayos ka lang ba? Kuya, Mga kaibigan, paalam na magpakailanman. teka, Zhangli. Xiaolan, handa na ba ang pagkain? Malapit na, maghintay ka lang.